Magandang araw sa inyong lahat, kamusta kayo? Ngayon ay nagbabalik ako dala ang isang bagong manhwa. Kaya nang hindi na tayo mag-aksaya ng oras, dumiretso na tayo sa kwento. Nagsisimula ang kwento sa U City, kung saan matatagpuan ang marangyang Grand Juan Hotel, isang top-tier na 5-star na hotel na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa loob ng isa sa mga silid nito. Sa loob ng banyo, may isang babaeng naliligo. Samantala, sa loob ng silid tulugan ay nakatayo ang isang lalaking nagngangalang Feng Xiao. Dahan-dahan at walang kahihiyan, itinaas niya ang damit ng babae at sininghat ito ng malalim. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang marahang ibinubulong sa sarili. Jia, anuman ang mangyari, magiging akin ka. Habang nalulunod siya sa kanyang maruruming pag-iisip, biglang tumunog ang doorbell. Ding dong! May boses mula sa labas na nagsabi, "Sir, dumating na po ang inyong food delivery." Nina si Feng Xiao at sumutyo bago maglakad papunta sa pinto. Parating na. Pagbukas ng pinto, isang delivery boy ang tumambad sa kanya, at ang delivery boy na iyon ang ating pangunahing bida, si Yen. Magalang na sinabi ni Yen, "Sir, ang inyong food delivery po." Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, napalingon ang kanyang mga mata sa loob ng silid. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Jiao, balot lamang ng tuwalya, at ang basa niyang buhok ay nakadikit sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Feng Xiao at casual na nagtanong, "Funch, kinuha mo ba ang damit ko?" Pagkatapos, napunta ang tingin niya kay Yen. Nanigas siya, kasabay nito, tuluyang nablangko ang isipan ni Yen. Nanghina ang kanyang mga kamay at nahulog ang pagkain sa sahig. Sumabog sa galit si Feng Xiao. "Hoy!" Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, biglang nasabi ni Jiao. "Honey!" Natigilan si Feng Xiao. Nalito siya, "Honey!" Maya-maya, naunawaan niya. Tiningnan niya si Yen mula ulo hanggang paa, at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Kaya pala, ito ang walang silbi mong asawa. Isang delivery boy." Tumawa siya ng may halong pagmamataas at pangungutya. "Hindi ko akalaing mag-o-order ako ng pagkain mula sa basurang asawa ng pamilya Xiao." Sa sandaling iyon, tuluyang naputol ang pasensya ni Yen. Direkta niyang tiningnan si Jiao, nanginginig ang kanyang boses sa sakit. "Wang Jiao, 3 taon akong nanirahan sa pamilya Wong. 3 beses sa isang araw akong nagluluto para sa inyo. Naglilinis ako, nagpapakain ng aso, nag-aalaga ng pusa. Hindi ko sasabihing madali ang lahat, pero tinrato kita ng buong puso." Mas bamigat ang kanyang tinig. "Sa loob ng 3 taon, ni hindi mo man lang ako hinayaang hawakan ang kamay mo." Isang alaala ang sumagi sa isip niya, si Jiao, malamig siyang itinutulak palayo. "Huwag kang lalapit sa akin. Matulog ka sa sahig." Bumalik sa kasalukuyan. Sumigaw si Yen, nag-aapoy ang luha sa kanyang mga mata. "Inakala kong isa kang babaeng may prinsipyo. Pero ngayon, nagsasaya ka sa piling ng ibang lalaki. Bakit mo ito ginawa?" Walang kahit kititing nahiya si Jiao. Malamig niyang sagot, "Bakit? Dahil ang asawa ko ay isang ordinaryong delivery boy lamang." Ipinagmamalaki niyang itinuro si Feng Xiao. "Alam mo ba kung sino siya? CEO siya ng isang investment firm. Batang master ng pamilyang Feng. Isa sa mga first class na pamilya ng Yuno na may ari-ariang nagkakahalaga ng daan-daang milyon." Pagkatapos, tiningnan niya si Yen ng may matinding pagkasuklam. "Mga lalaking tulad niya lang ang karapat-dapat sa akin. Hindi isang mahirap na basurang tulad mo." Sinamantala ni Feng Xiao ang pagkakataon. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Jiao at ngumisi kay Yen. "Dahil asawa ka niya, hindi na ako magrereklamo. Ituring mo na lang ang pagkain iyon na ipinakain sa aso." Dagdag pa niya ng mapanukso. "Kung luluhod ka at hihingi ng tawad, bibigyan pa kita ng 5-star rating." Sa loob-loob ni Yen, walang hiya. "Dahil lang mayaman ka." Lumapit si Feng Xiao kay Jiao. "Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Tayo ay." Ngunit bago pa niya matapos, biglang sinunggaban ni Yen ang leeg ni Feng Xiao. "Tumigil ka riyan, hayop ka." Nagpumiglas si Feng Xiao, hirap huminga. "Masakit. Bitawan mo ako." Sa halip na tulungan si Yen, sumigaw si Jiao. "Yen, paano mo nagawang saktan siya? Lumayas ka ngayon din o tatawag ako ng security."
Ang makita ang sariling asawa na ipinagtatanggol ang ibang lalaki ang tuluyang sumire kay Yen. Binitiwan niya si Feng Chiao at mahina na lamang na binigkas ang isang pangalan. Wang Jiao, isang alaala ang bumalik, ang boses ng kanyang lolo. Siya ang fiancé na pinili ko para sa iyo. Noon, inakala ni Yen na mabubuhay siya ng masaya kasama siya. Ngayon, napagtanto niyang pawang ilusyon lamang iyon. Bago siya tuluyang umalis, reminded niya si Jiao ng huling babala. Wang Jiao, sana balang araw ay hindi mo ito pagsisihan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sa likod niya, hysterical na sumigaw si Jiao. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay ang pakasalan ng isang walang silbing asawa na tulad mo. Sa labas, umupo si Yen sa kanyang scooter. Tumunog ang kanyang telepono. Hello, Tan Delivery. Sa kabilang linya, isang matandang lalaki ang nagsalita ng kalmado at may paggalang. Ikatlong batang master, opisyal nang natapos ngayong araw ang iyong 3 taong pagsubok bilang manugang na naninirahan sa asawa. Nanahimik si Yen. Ang susunod na pagsubok ay ang pagsubok sa negosyo. Nabili na ng matandang master ang Hashan Group. Nakahanda na ang lahat para ikaw ang maging chairman. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat, hindi kailanman naging ordinaryo si Yen. Isa siyang tagapagmana ng bilyonaryo na dumaan lamang sa isang pagsubok. Kumalma ang kanyang ekspresyon. Nauunawaan ko. Nag-atubili ang matanda. Gusto ring malaman ng matandang master, tatanggapin ba ng formal ang batang ginang sa pamilya? Tumigas ang mukha ni Yen. Hindi na kailangan. Hindi siya karapat-dapat. Pinutol niya ang tawag. 8:00 ng gabi, sa Xiingong Residential Community, magkatapat sina Jiao at Yen. Si Jiao ay nasa isang panig, habang si Yen ay nag-iimpake ng kanyang gamit sa kabila. Nangutya si Jiao. Tumatakbo ka dahil lang sa maliit na bagay. Humarap si Yen. Sa tingin mo ba maliit na bagay ang pagtataksil? Walang hiya si Jiao. Ano naman? Inaasahan mo bang mag-sorry ako? Kumakain ka ng pagkain ng pamilya namin, umiinom ng tubig namin, nakatira sa bahay namin. Kahit may nagawa akong mali, dapat mo yung tiisin. Sumabog si Yen. Tiniis ko ang pamilya Wong sa loob ng 3 taon. Ininsulto at binugbog ako ng mga magulang mo sa publiko, hindi ako lumaban. Binyuli ako ng mga kamag-anak mo at nagbulag-bulagan kayo. Iginagalang kita dahil mahal kita. Pagkatapos, malinaw niyang sinabi, Wang Jiao, maghiwalay na tayo. Nagulat siya, paano mo nagawang humingi ng diborsyo? Pagkatapos ng diborsyo, hindi ka na mamumuhay sa Karangyan o magmamaneho ng Audi. Mapait na ngumiti si Yen. Hindi ko kailangan ng mga iyon. Nabasag ang ego ni Jiao. Ang pamilya Wang ay halos first class na may bilyong ari-arian. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat. Sumigaw siya, sige, diborsyo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng lolo ko nang ipakasal ako sa isang taunan tulad mo. Kalmadong sagot ni Yen. Bukas ng umaga, sa Civil Affairs Bureau, natigilan si Jiao. Hindi bukas. Ika-80 kaarawan ng lola ko. Kailangan ko munang kausapin ang pamilya ko. Bilasan mo, sagot ni Yen. Hihintayin ko ang tawag mo. Umalis siya. Bumuhos ang malakas na ulan. Muling tumunog ang kanyang telepono. Batang, master, naghihintay na ang sasakyan sa kanto. Lumingon siya. Isang convoy ng itim na Rolls-Royce ang tahimik na nakahilera sa ulan. Yumuko ng sabay-sabay ang mga bodyguard na nakaitim. Maligayang pagbabalik, batang master. May nag-abot ng payong. Hindi na kailangan, mahinang sabi ni Yen. Nililinaw ng ulan ang isip ko. Sa sandaling iyon, isa pang bodyguard ang lumapit at marahang isinaplot ang isang mamahaling Amerikana sa balikat ni Yen. Sa oras na maisuot ito, tuluyang nagbago ang kanyang aura. Mabigat, mapang-api, at puno ng awtoridad. Sa malalim at makapangyarihang tinig, iisa lamang ang kanyang utos. Tara na. Habang umaandar ang convoy, ang mga taong nakapaligid ay nanatiling nakatulala. Grabe, Rolls-Royce. Lahat ba iyon Rolls-Royce? Anong nangyayari? Mula sa bintana ng apartment sa itaas, narinig ni Jiao ang kaguluhan at sumilip pababa. Nakunat ang kanyang noo sa pagtataka. Bakit napakaraming Rolls-Royce ang umaalis dito? May mahalagang taong dumating ba? Wala siyang kaalam-alam na ang tinatawag na mahalagang tao ay ang mismong lalaking pinalayas niya palabas ng kanilang bahay.
Kasabay nito, ipinakilala rin ang pamilya ni Yen. Kilala lamang ng mundo ang mga misteryosong pamilya tulad ng Rothschild, DuPont, at Morgan. Ngunit ang pinakamaisteryosong pamilya sa lahat ay ang sa kanya. Isang pamilyang may ari-ari ang lampas sa 100 bilyon, ngunit namumuhay sa matinding lihim. Ni hindi mo mahahanap ang kanilang pangalan sa alinmang talaan ng pinakamayayamang tao. Nagbago ang eksena. Dumating si Yi-chan sa tabi ng isang helikopter. Magalang na itinuro ng bodyguard ang daan. Batang master, dito po. Dito natin nalaman kung paano hinuhubog ng pamilyang ito ang kanilang mga tagapagmana. Mula edad 3, ang mga kandidato ng susunod na henerasyon ay dumaraan na sa mahigpit na pagsala at mga pagsubok. Pagsapit ng 5, sabay-sabay na nilang pinag-aaralan ang martial arts, piano, at mga wikang banyaga. Sa edad na 18, natapos na nila ang 4 na taong kurso sa negosyo sa isang universidad sa Amerika. Ngunit hindi sapat ang akademikong talino. Upang hubugin ang ugali, ang mga nakatatanda sa pamilya ay nagtatakda ng mga espesyal na pagsubok. Naalala ni Yi-chan ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Sa loob ng mansyon ng pamilya, iniutos ng kanyang lolo. Yi-chan, aayusin ko ang kasal mo sa pamilyang Wong, isang second-class na pamilya sa Iho. Mamumuhay ka bilang isang karaniwang tao. Hindi mo ilalantad ang iyong pagkakakilanlan, at tatapusin mo ang pagsubok na ito ng matagumpay. Noon, kalmado niyang sinagot. Opo, lolo, nauunawaan ko. Bumalik sa kasalukuyan. Habang nakaupo sa loob ng helikopter, naisip niya. Noon, kusa kong tinanggap ang pagsubok na ito. Ngunit ngayon, tapos na ito sa wakas. Hindi nagtagal, lumapag ang helikopter sa harap ng isang mansyong parang palasyo. Malalim na yumuko ang mga gwardya. Maligayang pagbabalik, batang master. At sa sandaling iyon, tuluyan nang bumalik si Yi-chan sa kanyang tunay na tahanan at sa kanyang tunay na pagkatao. Tinitigan niya ang mansyon at marahang ibinulong. Ako, si Yi-chan, ay nagbalik na. Nagbago ang eksena sa susunod na araw, 10:00 ng umaga, sa Yanashishan Villa area. Masiglang ipinagdiriwang ang kaarawan ng matandang ginang ng pamilyang Wong. Maligayang kaarawan po, Lola. Nanay, mabuhay po kayo hanggang 200 taon. Biglang may nagtanong sa gitna ng mga tao. Hoy, hindi ba dumating ang kaunang si Yi-chan? Nag-atubili si Jiao bago sumagot. Siguro nasa trabaho. Pagkarinig noon, sabay na nagtawanan sina Wan Xiao at Wong Wen. Trabaho, nagde-deliver ng pagkain. Mapanuyang sumunghal si Wan Xia. Isa siyang mantsa sa pamilya Wong. Minsan, nabangga niya ang isa sa mga business partner ko, hindi ko man lang magawang sabihin sa mga kaibigan ko na kamag-anak namin siya. Nang marinig ito, nag-alab sa galit ang matandang ginang. Tawagin ninyo siya rito ngayon din. Walang modo ang batang iyon. Sa gulat, biglang nasabi ni Jiao. Lola, hindi po siya dumating ngayon dahil maghihiwalay na po kami. Natigilan ang matanda. Maghihiwalay. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Nakalimutan mo na bang ang kasal ninyo ay inayos ng yumaong lolo mo? Agad na umarte si Jiao. Lumuhad siya at humagulgol. Lolo, hindi ko kailanman susuwayin ang huling habilin ni Lolo. Pero si Yi-chan po ang lumagpas sa hangganan. May ibang babae po siya sa labas. Sa loob-loob niya, hindi nila malalaman na ako ang unang nagtaksil. Kung iiwan niya ako, mas mabuting baligtarin ko ang sitwasyon. Mas lalong nagalit ang matandang ginang. Hayop na iyon. Pinatira namin siya sa mansyon sa loob ng 3 taon, pinagmaneho ng mamahaling sasakyan, at hindi pa rin siya naging tapat sa'yo. Sa sandaling iyon, sumingit si Wan Xiao. Jiao, huwag mo sanang masamain, pero bilang kuya mo, kailangan kong sabihin ito. May kasalanan ka rin. 3 taon kayong kasal, ni hindi mo siya hinayaang hawakan ka. Kaya naghanap siya ng iba. O baka naman pinuprotektahan mo lang ang sarili mo para makipaghiwalay at makapag-asawa ng mayaman. Baka hindi man lang napansin ng bobong yun. Sa halip na hamupa, lalo pang sumidhi ang galit ng matanda. Kahit ano pa ang ginawa ni Jiao, wala siyang karapatang maghanap ng ibang babae. Dalhin ninyo rito ang hayop na iyon ngayon din. Ipapakita ko sa kanya ang hustisya ng pamilya Wong. Takot, paulit-ulit na tumanggaw si Jiao at tinawagan si Yen. Kumuonek ang tawag. Kalmadong tanong ni Yi-chan mula sa kabilang linya. Ano yun? Mayabang na sagot ni Jiao.
Gusto kang makita ni Lola. Agad na tugon ni Yichen. Hindi ako pupunta. Click. Naputol ang tawag. Nanginginig sa galit si Jiao. Paano niya nagawang ibaba ang tawag sa akin? Iniulat niya sa matanda. Hindi po siya darating. Tuluyang nagngit-ngit ang matandang ginang. Ang halaga ng isang manugang na nakikitira ay hindi pa kasing halaga ng aso. At naglakas loob pa siyang magtampo. Tumuro siya. Xiaojia, ikaw ang pumunta. Dalhin mo siya rito kahit sa pilitan. Masiglang ngumisi si Xiaojia. Opo, perpektong pagkakataon para bugbugin siya muli, naisip niya habang umaalis. Pagkaalis ni Xiaojia, hinarap ng matandang ginang ang lahat. May dahilan kung bakit ko kayo pinatawag ng maaga ngayon. Kahapon, nagtalaga ang Hashang Group ng bagong chairman. Walang nakakaalam kung sino siya o saan siya galing. Kasalukuyan tayong nakikipagnegosasyon para sa 70 milyong puhunan, ngunit hindi pa napipirmahan ang kontrata. Alam ninyong lahat na matagal ng katuwang ng Hashang Group ang Dingqing Real Estate. Kaya napakahalaga para sa kinabukasan ng pamilya Wong ang magkaroon ng magandang relasyon sa bagong chairman. Samantala, nagbago ang eksena. Tahimik na nakatayo si Yichen. Tumingin sa kanya ang isang bodyguard na may pagtataka. Batang master, bakit suot niyo pa rin ang uniforme ng Surya? Kalmado at matatag ang sagot ni Yichen. Ngayon ang huling araw ng kontrata ko bilang Surya. Gusto kong tapusin ang sinimulan ko. Sa isip niya, hindi pa panahon para ilantad ang aking pagkatao. Mas madaling makita ang kalaban kapag nasa dilim ka. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kasabay nito, ipinakita si Xiaojia na nasa loob ng sasakyan at tumatawag kay Yen. Hello, Yichen. Si Wang Xiaojia ito. Nasaan ka? Mag-usap tayo. Walang takot at kalmadong sagot ni Yichen. Nagde-deliver ako ng pagkain sa Liwan Residential Community. Malamig na tumawa si Wang Xiaojia. Oh, parating na ako riyan. Hintayin mo ako. Ilang sandali lang, dumating si Xiaojia na nagpapatakbo ng mabilis. Bigla siyang huminto sa harap ni Yichen. Binaba niya ang bintana at mayabang na sinabi. Sumakay ka, gusto kang makita ni Lola. Agad na sagot ni Yin, walang pag-aalinlangan. Kahit suportahan ka pa ng lola mo, walang silbi. Itutuloy ko ang diborsyong ito kahit ano pa ang mangyari. Nang marinig iyon, sumabog sa galit si Wang Xiaojia. Baliw ka ba? Sinusuportahan ka ng lola ko. Gusto ka niyang bigyan ng hustisya ng pamilya. Kalmadong tanong ni Yichen. Hustisya ng pamilya. Sa anong batayan? Mas lalo itong nagpagalit kay Xiaojia. Tinuro niya si Yan at pasigaw na sinabi. Sa anong batayan? Naghanap ka ng ibang babae sa labas. Kahit ano pa ang mangyari, si Jiao ay miyembro pa rin ng pamilya Wong. Nilapastangan mo ang pamilya Wong, kaya karapat-dapat kang mamatay. Marahang tinanggal ni Yichen ang kanyang helmet at nagtanong ng may tunay na pagtataka. May iba akong babae, iyon ba ang sinabi ni Wang Jiao? Sa sumunod na sandali, hindi na niya napigilan ang sarili. Malakas siyang tumawa. Nagalit si Xiaojia. Anong tinatawanan mo? Biglang naging seryoso ang mukha ni Yichen. Sa loob niya, sumiklab ang galit. Wang Jiao, kahit ang pang-aapi ay may hangganan. Samobra na ang babaeng walang hiya na iyon. Habang nagbabago ang aura ni Yen, unti-unting sinapian ng takot ang puso ni Xiaojia. Ano to? Bakit biglang naging ganito siya Katikot? Para siyang isang nakatataas na nilalang na tumitingin mula sa itaas. Na para bang nakatingin siya mula sa itaas sa lahat ng tao. Ngunit mabilis ding pinakalma ni Xiaojia ang sarili niya. Hindi maaari. Iniisip ko lang ito. Paano magkakaroon ng ganoong aura ang isang basurang walang silbi? Muling bumalik ang kanyang pagmamataas at malamig siyang nag-utos. Basura, sumakay ka sa kotse. Una, luluhod ka sa harap ng hotel. Pagkatapos ng handaan sa kaarawan, tatanggapin mo ang parusa mo. Saka mo pakikinggan ang desisyon ni Lola tungkol sa diborsyo. Pagkarinig sa walang kwentang sinasabi ni Xiaojia, diretso itong tinanggihan ni Yichen. Sinabi ko na, hindi ako pupunta. Galit na binuksan ni Xiaojia ang pinto ng kotse at bumaba. Mukhang nangangati na naman ang balat mo. Lumapit siya habang itinataas ang kamao. Bogbog ka, ngunit bago pa man bumaba ang kanyang kamao, biglang lumingon si Yichen at sinipa siya ng buong lakas diretso sa mukha. Napahiyaw si Xiaojia sa sakit at umatras, muntik pang matamba. Ay ikaw, basura ka, paano mo nagawang lumaban?
Habang sumisigaw, bigla siyang bumunot ng kutsilyo mula sa bulsa at umungal. Ipapatupad ko ang hustisya ng pamilya para kay Lola. Papatayin kita. Sumugod siya at walang habas na humiwa. Swish! 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 Ngunit madali lamang iniiwasan ni Yichen ang bawat atake. Sa isang eksaktong hampas, tinamaan niya ang palso ni Xiaojia at nalaglag ang kutsilyo sa lupa. Kaagad pagkatapos noon, sunod-sunod na suntok ang ibinuhos ni Yichen sa mukha ni Xiaojia. Walang awa. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak si Xiaojia sa lupa, humihiyaw sa sakit. Tumingin pababa si Yichen at malamig na nagbabala. Bumalik ka at sabihin mo sa pamilya Wong. Hindi na ako aso nila. Hindi ako pupunta kapag tinawag nila, at hindi rin ako aalis kapag pinalayas nila. Maliban na lang kung ako mismo ang pumili, walang sino man ang may karapatang mag-utos sa akin. Nakahandusay sa lupa, galit na umungal si Xiaojia. Ikaw na manugang na nakikitira. Maghintay ka lang. Nagbago ang eksena. Makikita ang Wanwa Hotel. Naghihintay ang matandang ginang Wong. Hindi nagtagal, dumating si Xiaojia. Pagkakita sa kanya, masayang ngumiti ang matanda. Talagang maaasahan ka, Xiaojia. Ngunit sa sumunod na sandali, halos gumapang palabas ng kotse si Xiaojia habang umiiyak. Lola, pagkakita sa namamaganyang mukha, nabigla ang matandang ginang. Apo ko, sino ang gumawa nito sayo? Sino ang may lakas ng loob na saktan? Umiiyak na nagsumbong si Xiaojia. Lola, ang walang silbing asawa ni Wang Jiao. Binugbog niya ako. Pagkarinig nito, namula sa galit si Wang Jichang, ama ni Xiaojia. Ang walang silbing iyon, naglakas loob pang saktan ka. Gusto ko siyang patayin. Dagdag pa ni Xiaojia, tawagin na natin ang pulis. Agad itong tinanggihan ng matandang ginang. Huwag, usaping pamilya ito. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong matatanggap niya ang parusang nararapat sa kanya. Kapag tumawag tayo ng pulis, kakalat lang ang kahihiyang ito. Pagkatapos, malamig siyang bumaling kay Wang Jichong. Jichong, alam kong may koneksyon ka sa mga tao sa ilalim ng mundo. Ipagawa mo sa kanila ang isang mabigat na aral sa hayop na iyon at dalhin siya rito. Agad na tumanggo si Jichong. Opo. Makaraan ang kalahating oras, nagbago ang eksena sa isa pang residential community. Kalmadong naglalakad si Yichen nang biglang harangin ng dalawang malalaking goons ang kanyang daan. Ikaw si Yichen, di ba? Sumama ka sa amin. Agad na naintindihan ni Yichen. Ang pamilya Wong na naman ang nagpadala sa inyo, tama. Ngayon ang huling araw ko sa pagde-deliver ng pagkain. Hindi ako pupunta kahit saan. Mapanuyang ngumisi ang isa. Tumanggi sa toast, gusto pang uminom ng parusa. Baliin muna ang mga kamay niya, saka tayo mag-usap. Sabay silang sumugod. Sa susunod na sandali, puro sigaw na lang ang umalingaw sa paligid. Matapos pabagsakin ang dalawa, sinuri ni Yichen ang kanyang delivery bag at huminga ng maluwag. Buti na lang, hindi nasira ang pagkain. Biglang naglakas loob ang isa sa mga goons at umatake mula sa likuran. Tigil. Hindi man lang lumingon si Yichen, isang malakas na suntok paatras ang kanyang pinakawalan. Lumipad ang lalaki at bumagsak sa lupa, tuluyang nawalan ng malay. Muling sinuri ni Yichen ang bag at tumango. Buti na lang, maayos pa rin ang order. Sumakay siya sa scooter at nagmaneho papunta sa susunod na destinasyon, kalmadong ibinubulong. Isang uling delivery na lang. Nagbago ang eksena sa Wanwa Hotel, kung saan puspusan ang engranding handaan ng pamilya Wong. Sa sandaling iyon, takot na tumakbo si Wong Jiang papunta sa kanyang ina. Nanay, yung mga profesional na goons na inupahan ko, lahat sila, pinilayan ni Yichen. Pagkarinig nito, lubos na nabigla ang matandang ginang. Kumislap ang galit sa kanyang mga mata. Wala na bang natitirang makakaya sa hayop na iyon? Pagkasabi niya nito, nabigla ang mga bisitang nasa paligid at nagsimulang magbulungan. Diyos ko, hindi ko inaasahan ito. Posible bang ang walang silbing manugang na iyon ay isang martial artist? Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang magalang na nagsalita. Matandang ginang Wong, dumating po si Ginoong Makun, ang general agent ng one-to-one delivery sa iyo, upang bumati ng maligayang kaarawan. Pagkarinig sa pangalang iyon, agad na bumaling si Jiang sa kanyang ina. Nanay, hindi ba siya ang boss niyan? May magandang ideya ako.
Nagbago ang eksena. Makikita si Makun, ang general agent ng one-to-one delivery, na pumasok hawak ang isang mamahaling bote ng alak. Magalang siyang lumapit at ngumiting nagsalita. Matandang Ginang Wong, narinig kong mahilig kayo sa alak. Ito po ay 1,970 Romani Conti na espesyal na inihanda para sa inyo. Maligayang kaarawan. Naway pagpalain kayo ng mahabang buhay at mabuting kalusugan. Tinanggap ng matandang ginang ang regalo, ngunit nanatiling madilim ang kanyang mukha. Mahinang sabi niya, "Salamat, Presidente Maria." Napansin ang kanyang kalagayan, bahagyang nag-alala si Makun. Matandang Ginang Wong, ano po ang problema? Mukha po kayong balisa. Huminga ng malalim ang matanda. Boss Ma, hindi ako natatakot mapahiya sa harap ninyo, ngunit ang pamilya Wong ay may kinakaharap na napakaseryosong problema sa loob ng pamilya. Bago pa siya makapagsalita pa, sumingit si Jiang. Naalala niyo po ba si Yi Chen? Ang manugang na nakikitira mula sa pamilya ng nakababatang kapatid ko. Bahagyang nagulat si Makun. Ang manugang na iyon, nanday na nga, sinaktan pa ang batang master ninyo. Sa loob-loob niya, paano naglakas loob ang basurang iyon na galitin ng pamilya Wong. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may pagsisisi. Talagang nakakalungkot. Kung marami lang sana akong koneksyon dito sa iyo, ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa walang utang na loob na iyon. Agad na sumagot si Jiang. Huwag po kayong magpakumbaba, Boss Maria. Sa katunayan, kayo po ang makakatulong sa amin. Bahagya siyang yumuko at nagpatuloy. Ang bastos na iyon ay empleyado ninyo. Nagtatrabaho siya sa one-to-one delivery. Lubos na nabigla si Makun. Ano, empleyado ng one-to-one delivery si Yan? Matapos makumpirma ang katotohanan, lumitaw ang isang kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Pangulo Wong, ipaubayan ninyo sa akin ang bagay na ito. Kaagad niyang inilabas ang telepono at tumawag. Hello, Little Kai. I-check mo ang employee ID na ito at ang kasalukuyang lokasyon niya. Pagkatapos, na may masamang ngiti, nagbigay siya ng isa pang utos. Mabuti, bigyan mo siya agad ng order. Lokasyon, Wanwo Grand Hotel. Pagkalipas ng 15 minuto, makikita si Yichen na dumarating sa labas ng hotel. Sa telepono, maayos niyang sinabi, "Ginoong Ma, dumating na po ang inyong food delivery. Nasa may entrada po ako ng Wanwo Hotel." Malamig ang sagot mula sa kabilang linya. "Dalhin mo sa loob." Napatingin si Yichen sa hotel at nakaramdam ng pagdududa. Sa isip niya, Wanwo Grand Hotel, ito ang pinakamalaking hotel para sa mga birthday banquet sa Yanzhou. Nandito ang buong pamilya Wong. Magalang siyang sumagot sa telepono. Ayon po sa patakaran ng hotel, bawal pumasok ang mga delivery rider. Pakilabas na lang po para kunin. Sa loob ng hotel, nakatayo si Makun sa tabi ng matandang ginang. Kalmadong sumagot ang matandang Ginang Wong. "Sige, maghintay ka sa may entrada." Pagkatapos noon, ibinaba niya ang telepono. Sa sandaling iyon, habang nakatayo sa labas, biglang nakarinig si Yichen ng maraming yabag na papalapit. Agad niyang naunawaan ang nangyayari. Buwisit, bitag ito. Hindi nagtagal, sabay-sabay na lumabas sina Makun, ang matandang Ginang Wong, at ang buong pamilya Wong. Magalang na ginabayan ni Makun ang matanda pasulong. "Matandang Ginang Wong, dito po." Pagkatapos, diretsyong lumapit si Makun kay Yichen, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, at mayabang na nagutos. "Habarin mo ang uniforme mo at ang ID badge mo sa trabaho." Ngayon din, naguguluhang nagtanong si Yichen, "Ano ang ibig ninyong sabihin?" Pinagtawanan ni Xiaoji ang kanyang pagkalito. "Bobo, alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamataas mong boss, si Makun, ang general agent ng one-to-one delivery." Malamig na nagbanta si Makun. "Kung hindi ka naniniwala, pwede kong ipatawag ang manager mo ngayon din." Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Yen. Sinagot niya ito, at mula sa kabilang linya ay sumigaw ang manager. "Anong ginawa mo kay Presidente Ma? Tanggal ka na sa trabaho." Pagkarinig nito, sabay na sumabog ang galit at pagkadismaya ni Yen. Sa loob-loob niya, "Gusto ko sanang tapusin ng maayos ang trabaho ko bilang delivery rider, pero sinira ng bastos na ito ang lahat." Sumigaw si Makun, "Bilasan mo, habarin mo ang damit mo. Tanggal ka na, habarin mo lahat." Galit na galit, hinubad ni Yi Chan ang kanyang jacket.
Pagkakita nito, nagsimulang mag-video si Xiaoji habang malakas na tumatawa. Ha! Para kang aso. Lumapit si Jiang at nangutya. Basura, nasaan na ngayon ang kaiabangan mo? Hindi ba't sinaktan mo ang anak ko? Hindi sila pinansin ni Yichen. Kalmado niyang sinabi, Boss Ma, narinig ko na ang kontrata. Ninyo bilang ahente ng Tuan Delivery ay magtatapos ngayong taon. Nabigla at nagalit si Makon. Paano niya nalaman iyon? Ngunit sa labas, pinanatili niya ang kanyang anyo at malamig na sumagot. At ano naman ang pakialam mo roon? Diretsyong sinabi ni Yichen, huwag ka nang pumunta sa kapital para sa renewal. Hindi ka na magiging ahente. Sa sandaling marinig iyon, sumabog sa galit si Makon. Sino ka para magsabi niyan? Dahil lang sinabi mong hindi na ako ahente, mawawala na ako agad. Alam mo ba kung gaano kalakas ang relasyon ko sa CEO ng Tuan Delivery? Sa sandaling iyon, sumingit ang matandang Ginang Wong, galit na sumigaw. Yichen, lumuhod ka, inanunsyo niya sa harap ng lahat ng bisita. Ngayong araw, sa harap ng lahat, ipatutupad ko ang hustisya ng pamilya Wong. Una, nagtaksil ka at nilapastangan si Jiao. Pangalawa, sinaktan mo ang apo ko. Ngunit mariing tumanggi si Yichen at malamig na sumagot. Matandang bruha, tigilan mo ang panaginip mo. Bakit ako luluhod? Sa sobrang bastos niyang sagot, pinaalalahanan siya ng matandang Ginang Wong tungkol sa nakaraan. 3 taon na ang nakalipas, nang pumasok ka sa pamilya Wong bilang asawa, personal kang nangako. Tatanungin kita ngayon, may bisa pa ba ang pangakong iyon? Sinabi mong kung sakaling saktan mo ang pamilya Wong, tatanggapin mo ang hustisya ng pamilya Wong. Walang takot, itinuwid ni Yichen ang kanyang dibdib at sinabi. Ang bawat salitang binitiwan ko, bilang si Yichen, ay may bisa. Pagkarinig nito, agad na nag-utos ang matandang Ginang Wong. Dalhin ang pinagsamang Dragon Ruler ng pamilya Wong. Opo, mabilis na sagot ni Siang. Sa sumunod na sandali, inilabas ang kumikislap na gintong Dragon Ruler. Ipinaliwanag na kahit isang hampas lamang sa mukha gamit ang sandatang ito ay magdudulot ng 3 araw na matinding sakit. Kapag ilang beses pa itong ginamit, tuluyang masisira ang mukha. Pan ng galit, nag-utos ang matandang Ginang Wong. Hampasin siya ng 20 beses. Hawak ang ruler, sumagot si Chiang. Opo, sa sandaling iyon, lumapit ang ama ni Wang Jiangkang at nagsabi. Nanay, kasalanan ko ito. Nabigo akong disiplinahin ng maayos ang manugang ko. Hayaan ninyo ako mismo ang magparusa sa kanya. Ngunit biglang sumugod si Jiao, inagaw ang Dragon Ruler mula sa kamay ng kanyang ama, at sinabi. Ako na, asawa ko siya, ako ang hahampas sa kanya. Uminit ng husto ang sitwasyon. Si Jiao, nag-aalab sa galit, mahigpit na hinawakan ang Dragon Ruler, malinaw na handang parusahan si Yichen. Ngunit taliwas dito, tila nasa ibang kalagayan si Yichen. Isang mapanuyang ngiti ang dahan-daang lumitaw sa kanyang mukha habang lantaran niyang binunyag ang pagkukunwari ni Jiao. Mapanukso niyang sinabi, una, ikaw ang nagtaksil. Pagkatapos, ako ang pinaratangang nagtaksil. Hindi pa ba sapat iyon? Ngayon, gusto mo pa akong hampasin sa harap ng lahat. Hindi pa siya tumigil. Sa mas mapait na tono, idinagdag niya. Wow, napakabuting asawa. Talagang napakabuti. Isa kang uri na minsan lang lumitaw sa loob ng daan-daang taon. Pagkarinig ng mapait na katotohanan iyon, nag-alab ang galit ni Jiao. Tumalikod siya sa galit. Ngunit sa mismong susunod na segundo, upang masiyahan ang kanyang ego at ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat, malakas niyang idineklara. Asawa ko siya, kung may hahampas man sa kanya, ang karapatang iyon ay sa akin lamang. Habang pinapangatwiranan ang sarili, iniisip niya, tutal, si Yichen ay akin. Paano ko hahayaang iba ang hamampas sa kanya? Kapag may ibang gumawa nito, para na rin akong sinampal. Habang abala si Jiao sa pagdadahilan sa sarili, biglang nagbago ang sitwasyon. Mula sa wala, biglang sumugod si Xiaoji na kanina pa nakatayo sa tabi. Walang babala, marahas niyang inagaw ang Dragon Ruler mula sa kamay ni Jiao. Tuluyan nang nawalan ng kontrol ang kanyang galit. Namumula ang mukha, umungal siya kay Yichen. Yichen, hayop ka, asong walang silbi. Sa sandaling mahawakan niya ang sandata, sumirit ang kumpiyansa ni Xiaojia. Buong lakas siyang sumugod kay Yichen at nagbanta. Paano mo nagawang saktan ako?
Ngayon, sisirain ko ng tuluyan ang mukha mo. Inihampas niya ang ruler sa hangin at inatake si Yichen. Ngunit bago pa man tumama ang sandata, may biglang nagbago. Parang kidlat, sinunggaban ni Yichen ang kanyang palso sa ere. Bago pa man maintindihan ni Xiao Jia ang nangyayari o makapag-react, agad na umatake si Yichen pabalik. Pak! Isang malakas na sampal ang tumama ng direkta sa mukha ni Xiao Jia. Napakalakas ng hampas kaya napasigaw siya sa sakit. Nang makita ito, lubos na nabigla ang lahat ng bisita. Walang makapaniwala na ang manugang na nakikitira ng pamilya Wong ay naglakas loob na saktan ang mismong apo ng pamilya Wong. Nag-umpisang umalangaw-ngaw ang mga bulungan. Diyos ko, anong nangyari? Talaga bang sinaktan niya ang apo ng pamilya Wong? Nang makita ang kanyang apong binubugbog, umabot sa sukdulan ng galit ng matandang ginang Wong. Sumigaw siya. Alam mo ba kung ilang bureau chiefs at mga direktor ang narito ngayon? Kayang-kaya kanilang ipaaresto at ikulong sa mismong sandaling ito. Sa kabila ng napakalaking banta, nanatiling kalmado si Yichen. Maayos niyang sinabi, naniniwala akong malinaw na nakita ng lahat ng bisita ang nangyari. Si Wong Xiaojia ang unang umatake sa akin gamit ang sandata. Ako ay kumilos lamang bilang pagtatanggol sa sarili. Sa sandaling iyon, may isang bisita ang lumapit mula sa karamihan, sinadyang palalin ang sitwasyon. Hindi ba't sinabi mo kanina na handa kang tanggapin ang hustisya ng pamilya Wong? Ngayong dumating na ang parusa, umatras ka naman. Hinatulan niya si Yen at tinanong, sa tingin mo babagay sa isang lalaki ang pagiging hindi tumutupad sa salita? Agad namang sumang-ayon ang iba. Tama, hindi siya marunong tumupad sa pangako. Narinig ito ni Yichen at agad niyang pinutol ang kanilang sinasabi, sabay malinaw na inilatag ang kanyang kondisyon. Handa akong tanggapin ang hustisya ng pamilyang Wong, tatanggapin ko iyon, pero kung may nagawa talaga akong mali. Pagkarinig nito, tuluyang sumabog sa galit ang matandang ginang Wong. Naghanap ka ng ibang babae sa likod ni Xiaojia, at sinaktan mo ang apo ko. Hindi pa ba sapat iyon? Sa puntong iyon, tuluyan nang naputol ang pagpipigil ni Yichen. Pan ng determinasyon, ibinunyag niya ang katotohanan sa harap ng lahat. Sa loob ng 3 taon, minahal ko si Wong Jia ng buong puso. Ni minsan, hindi ako nagtaksil. Pagkatapos ay bigla siyang sumigaw, inilalantad ang tunay na katotohanan. Ang nagtaksil ay ang apo mo. Kahapon lang, nag-book siya ng hotel room kasama si Feng Chao. Kung gusto ninyo, pwede ninyong tingnan ang mga record ng hotel. Sa sandaling mabanggit ang pangalang iyon, sumabog ang kaguluhan sa mga bisita. Si Feng Chao, ang ikalawang batang Panginoon ng pamilyang Feng. May isa pang sumingit, matagal ko nang narinig na ang pamilyang Wong ay naghahanap ng lalaki mula sa pamilyang Feng para sa susunod na kapareha ni Jia. Ibig sabihin, totoo pala. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan. Talagang bagay ang pamilyang Wong at pamilyang Feng. Pero hindi ba dapat nagdiborsyo muna si Jia? Ang pagtataksil habang kasal, mali pa rin, di ba? May ilan pang tumawa ng mapanukso. Mukhang hindi pala ganoon kalinis ang tinaguriang number 1 beauty ni Yingzhou. Nang makita ang mabilis na pagbagsak ng kanyang reputasyon, natarante si Jia at agad na sinubukang takpan ang lahat. Huwag kayong maniwala sa mga walang saysay niyang sinasabi. Sigaw niya, kahapon lang kami nagkita ni Feng Chao para pag-usapan ang negosyo. Desperado, niyang ipinagpatuloy. Alam niyo namang kasalukuyang naghahanap ng puhunan ang Dingcheng Real Estate. Nakipagkita lang ako kay Young Master Feng para sa usaping pinansyal. Agad na sumagot si Yichen, malamig ang tinig. Kailangan bang magrenta ng hotel room para pag-usapan ang negosyo? Kailangan bang magsuot ng bathrobe para lang mag-usap? Itinuro niya ang mga tao sa paligid. Sa tingin mo ba, tanga ang lahat ng taong narito? Habang lalong umiinit ang tensyon, may biglang sumigaw mula sa entrada. Hoy! Dumating na si Young Master Feng. May isang tumawa. Perpektong timing. Banggitin mo ang demonyo, at heto na siya. Dumating si Feng Chao at nagtanong. Anong nangyayari rito? Pagkakita ni Jia sa kanya, agad siyang tumakbo papalapit, kunwaring kawawa. Young Master Feng, pinipilit ako ng walang silbing manugang na ito. Inaakusahan niya akong may relasyon sa iyo. Pakisabi sa lahat, kahapon, negosyo lang talaga ang pakay ko. Sa loob-loob ni Feng Chao, kumulo ang galit. Ang basurang ito na umaasa lang sa pamilya ng asawa,
nilantad pa ang bagay namin ni Wong Jaya sa harap ng napakaraming tao. Ngunit sa labas, nanatili siyang kalmado. Hinarap niya ang lahat at sinabi, "Huwag ninyong pakinggan ang walang kwentang lalaking ito. Walang namamagitan sa amin ni Jaya." May kumpiyansa niyang idinagdag. Kahapon, nagpunta lang siya para maghatid ng dokumento. Pagkatapos, puno ng pagmamataas, hinarap niya si Yichen. "Sinasabi mong may relasyon kami ni Jaya. May video ka ba? May litrato?" Sa loob-loob niya, tuwang-tuwa si Feng Chao. Binura na ang lahat ng ebidensya. At wala namang kinuhang larawan o video si Yichen kahapon. Pagkatapos ay nag-imbento pa siya ng kwento para palakasin ang kanyang panig. Mga kaibigan, may iba siyang dahilan kung bakit niya ikinakalat ang tsismis na ito. Baka hindi niyo alam, ang manugang ng pamilyang Wong ay nagtatrabaho bilang delivery rider. Nagpatuloy siya sa pagsisinungaling. "Kahapon, umorder ako ng pagkain. Nagkataon, siya ang nag-deliver. Napakasama ng ugali niya, itinapon pa niya sa lupa ang pagkain ko. Kaya binigyan ko siya ng 1-star na rating. Iyon ang tunay na dahilan ng galit niya." Para patunayan ang sinabi, itinuro ni Feng Chao si Makon. At nagkataon, narito rin si Boss Ma, ang ahente ng Tuan Delivery. "Boss Ma, pakisuri ang delivery record niya kahapon." Kinuha ni Makon ang kanyang telepono, sinuri ito, at tumango. Tama si Young Master Feng. Nakatanggap nga siya ng 1-star rating kahapon. Dahilan, napakasamang ugali. Itinapon ang pagkain sa lupa. Pagkarinig nito, napuno ng pagkasuklam ang mga tingin ng mga bisita kay Yichen. Grabe, ang dumi ng pag-iisip. Tama, ang mga taong nasa laylayan, parang daga sa imburnal. Kaya pala, paghihiganti lang dahil sa masamang rating. Ang babaw, ang babastos. Tahimik na nakinig si Yichen. Pagkatapos, tumingin siya diretso kay Jaya at nagtanong, "Bakit ko itinapon ang delivery? Ayaw mo bang ipaliwanag?" Ngunit agad siyang itinuro ni Jaya. "Iyon ay dahil tamad ka. Masyado kang mahina ang loob." Pagkarinig nito, napatawa ng malakas si Yichen. Tamad, mahina ang loob. Sa loob-loob niya, napakapait. Ano pa bang inaasahan ko sa isang makasariling babae tulad niya? Bigla siyang naging seryoso at hinarap ang lahat. "Sinasabi niyong naghahanap ako ng ibang babae, may ebidensya ba kayo?" Matalim na tumingin ang matandang ginang Wong kay Jaya. Sa takot, mabilis itong umiling. Dahil walang patunay, nagbago ng paksa ang matanda. "Sige, kung walang ebidensya, tapos na ang usaping iyan. Pero ang pananakit mo sa apo ko, hindi ito basta matatapos." Kalmadong sumagot si Yichen. "Sinugod niya ako sa entrada ng Luyon Residential Community gamit ang kutsilyo. May mga CCTV at pwedeng magpatotoo ang security. Nagdepensa lang ako ayon sa batas." Direkta niyang hinarap ang matanda. "Kung gusto ninyong paalin ito, tumawag tayo ng pulis. Kung makulong ako, sisiguraduhin kong hindi rin siya makakatakas." Sa sobrang galit, nanginig ang matandang ginang Wong. 3 taon kang kumain ng pagkain ng pamilyang Wong, at ngayon ang tapang mo na, ha? Pagkatapos mong saktan ang apo ko, ako naman ba ang susunod?" Maayos na sumagot si Yichen. "Matandang ginang Wong, palagi ko po kayong nirerespeto. Nangangako ako, hanggat hindi ako pinupukaw ni Wong Xiaojia, hindi ko siya gagalawin." Pagkatapos ay malinaw niyang sinabi ang huling kahilingan niya. "Isa lang ang hinihiling ko. Sana payagan ninyo kaming magdiborsyo ni Wong Jaya." Pagkarinig ng salitang diborsyo, mapait na tumawa ang matandang ginang Wong. "Mabuti, napakabuti." Malakas niyang inanunsyo. Alam ng lahat na 3 taon na ang nakalipas nang tanggapin ng pamilyang Wong ang manugang na ito. "Ang kasal na ito ay inayos ng aking yumaong asawa." Nagpatuloy siya. Kahit hindi masaya si Jaya sa loob ng 3 taon, ilang beses nang humiling ang kanyang mga magulang ng diborsyo. "Tinanggihan ko yun para tuparin ang huling habilin ng isang nakatatanda." Nagbulungan ang mga bisita. May pagmamataas niyang idinagdag. "Ang aking apo, si Wong Jaya, ay kilala bilang #1 beauty ng Yingzhou. Sino ang karapat-dapat kanino, hindi ko na kailangang ipaliwanag." Sa huli, mariin niyang idineklara, "Ngayong araw, sinaktan ni Yichen ang apo ko at siniraan ang aking apo at ang kaibigan ng pamilyang Feng. Kaya nagpasya ako, hindi ko na igagalang ang huling habilin ng aking asawa." Sumigaw siya. Simula ngayon, si Yichen ay hindi na manugang ng pamilyang Wong.
Pinalalayas siya agad sa pamilyang Wong. Pagkasabi nito, agad na nag-utos si Chiang. Maghain ng alak para sa lahat. Biglang nagbago ang atmosfera, nagsilbi ang mga waiter ng alak, at gaya ng inaasahan, nagbunyi ang mga bisita. Binabati kita, matandang ginang Wong. Binabati kita, Jaya, napuno ng halakhakan ang bulwagan. Mabuti na lang, nawala na ang walang silbing lalaki. Ngayon, makakahanap ka na ng taong tunay na karapat-dapat kay Jaya. Malinaw na simulat sa poll, hindi talaga nila itinuring si Yichen bilang pamilya. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit ang ina ni Jaya na si Sulon at inagaw ang atensyon ng lahat. Maraming salamat sa inyong lahat, sabi niya. Sa totoo lang, may magandang balita akong ibabahagi. May pagmamalaki niyang inanunsyo, si Jaya at si Yichen ay natulog na, hiwalay silang natulog sa loob ng 3 taon. Ni minsan, hindi man lang niya nahawakan ang kamay niya. Mariing binigyang diin ng ina, birhen pa rin si Jaya. Pagkarinig nito, namula sa hiya si Jaya. Ma, ngunit nanatiling kalmado si Yichen. Sa loob-loob niya, malinaw ang lahat. Hindi ito tungkol sa dangal. Isa lamang itong negosyo. Para sa kanila, itinuturing si Jaya na parang paninda, sinusuri, tinatansa, at inihahanda para maibenta sa pinakamataas na bidder. Ipinagmamalaki nila ang kanyang pagiging birhen para tumaas ang halaga niya sa merkado. Kinuha ni Yichen ang isang baso ng alak, hindi para uminom. Inabot niya ito kay Jaya at binitiwan ang huling sarkastikong salita. Congratulations, Jaya! Sa wakas, makakahanap ka na ng lalaking karapat-dapat sa'yo. Pagkarinig nito, bumalik ang dating kaabangan ni Jaya. Akala niya, natatakot pa rin si Yichen na mawala siya. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa, malamig niyang sabi. Baka hilingin ko kay Lola na ipagpaliban ang diborsyo. Sumabog ang galit at puot ni Yichen. Tinraider mo ako, at ngayon gusto mo akong lumuhod at magmakaawa sa'yo. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawala ng halaga si Jaya sa paningin niya. Binaligtad ni Yichen ang baso at ibinuhos ang alak sa lupa, isang lantad na insulto. Pagkatapos, malamig niyang sinabi. Hindi ka karapat-dapat. Sa loob-loob ni Jaya, sumisigaw siya sa galit. Ang mababang uri at walang silbing lalaking ito, nabaliw na ba siya? Hayagang sumusuway, paan ng galit at kahihiyan, sisigaw na sana siya, ngunit bigla siyang tumigil. Bigla siyang humarap sa kanyang lola. Alam niya kung saan nagmumula ang tunay na kapangyarihan. Lola, reklamo niya, masyado pang maawe nang hayaang makaalis siya sa simpleng diborsyo. Hindi tayo pwedeng maging ganoon Kab-8. Nilapastangan niya ang pamilyang Wong. Si Wong Xiaojia, na matagal ng galit kay Yichen, ay agad sumang-ayon. Tama si Ate Jaya, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Tingnan niyo ang mukha ko, sigaw niya. Hindi lang ito personal na sugat. Isa itong pag-atake sa pamilyang Wong. Nang makita ang sugatang apo at napahiyang apo, tuluyang tumigas ang loob ng matandang ginang Wong. Para sa kanya, hindi na ito usapin ng diborsyo, ito ay usapin ng dangal ng pamilya Wong. Huwag kayong mag-alala, malamig niyang sabi. Hindi ganoon kadaling year-okan ang pamilyang Wong. Pagkatapos, tinaasan niya ang boses at hinarap ang lahat ng bisita. Makinig kayong lahat, ang lalaking ito, si Yichen, sinayang ang 3 mahalagang taon ng kabataan ng aking apo. Hindi lang iyon, sinaktan niya ang aking apo at ipinagkanulo ang aming tiwala. Mariin niyang ipinagpatuloy, paon ng awtoridad. Ang pamilyang Wong ay matagal nang nakatayo sa Yuho. May reputasyon at dangal kami. Kung hahayaan namin siyang makaalis ng walang parusa, iisipin ng lahat na hamina na kami. Pagkatapos, ginawa niya ang kanyang kahilingan. Kayo ay mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang industriya sa Yuho. Hinihiling ko ang tulong ninyo, putulin ang lahat ng posibleng pagkakakitaan niya. Ipaunawa ninyo sa kanya ang kahihinatnan ng pagbangga sa pamilyang Wong. Pagkasabi nito, nagbulungan ang buong bulwagan. Ibig sabihin, dudurugin nila ang kabuhayan niya. Gugutuman siya sa buong Yuho. Ito ay direktang pag-atake sa mismong kaligtasan niya. May ilan ang umiling. Isang simpleng manugang lang, hindi ba parang buong hukbo ang ipinadala para manghuli ng kuneho? Bago pa magpatuloy ang diskusyon, may isang lalaking humakbang pasulong, si Fong Chao. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong magpakitang loob. Malakas niyang idineklara,
Sa ngalan ng pamilyang Fong, buong-buo naming sinusuportahan ang pamilyang Wong. Agad siyang nakilala ng lahat, ang panganay na anak ng pamilyang Fong, may-ari ng pinakamalaking mid-range luxury hotel chain sa Yuho. Lumapit siya kay Yichen at malamig na nagbanta. Ipinapangako ko, mula ngayon, walang hotel na mababa sa 4 na bituin sa Yuho ang tatanggap sa'yo. Wala kang matutulugan. Ngumisi siya ng masama, nang puot ang mga mata. Sa hinaharap, matutulog ako kasama ang asawa mo, at gagapang ka sa harap ko, nagmamakaawa. Ipapakita ko sa iyo ang lugar mo, bulong niya sa isip. Parang nagsimula ang kompetisyon. Isa pang lalaki ang humakbang pasulong. Makinig kayo. Ako si Zong Yi, may-ari ng Lu Sha Wei Shan at Tian Tian Restaurants. May kumpiyansa niyang sinabi. 20 taon na ako sa industriya ng pagkain sa Yuho. Sinusuportahan ko rin ang pamilyang Wong. Kung kakain ka o magugutom sa lungsod na ito, ako ang magpapasya, mariin niyang dagdag. Sa mga koneksyon ko, hindi ka makakakuha kahit part-time na trabaho. Kalimutan mo na ang pagiging waiter. Hindi ka man lang paghuhugas ng pinggan. Hindi pa siya nakakaalis ng sumugod si Makun, ayaw magpahuli. Ako si Makun, General Agent ng Tuan Chuan Delivery sa Yuho. Puputulan ko rin ang kabuhayan ni Yichen, direkta niyang sinabi. Kalimutan mo na ang food delivery. Hindi lang sa amin, kahit anong platform, sarado ang pinto para sa'yo. Sa harap ng napakaraming kaaway, nanatiling kalmado si Yichen. Casual siyang nagbilang sa daliri. Hotel, industry, block, food delivery, block. 2 industriya na. Tumangala siya at ngumiti ng mapanukso. May iba pa ba? Kung meron, sabay-sabay na kayong lumabas. May isang lalaking sumigaw. Ako ang CEO ng Golden Mind KTV. Huwag mo nang pangarapin ang magtrabaho sa kahit anong bar o KTV sa Yuho. Walang puwang para sa'yo ang entertainment industry. Napatawa si Yichen. Para sa kanya, parang larong pambata lang ang lahat ng ito. Napakabuti, sabi niya. May iba pa ba? Biglang may naisip si Wong Xiaojia, isang nakakatakot na posibilidad. Sandali, sigaw niya. Hindi ordinaryo si Yichen. Nakakatakot siyang lumaban. Mabilis niyang binalaan ang lahat. Marunong siya ng kung fu. Baka mag-apply siya bilang private bodyguard ng mga mayayamang pamilya. Kailangan din nating isara ang landas na iyon. Tahimik ang buong bulwagan. Napakaraming mayaman sa Yuho, walang sinumang naglakas loob na sabihing kaya niyang impluwensyahan silang lahat. Sa sandaling iyon, nagbago ang eksena. Napansin ng lahat ang isang napakagandang babae na eleganteng nakaupo sa sofa, tila hiwalay sa kaguluhan. Ang presensya pa lang niya ay sapat na para magbigay ng distansya. Napatigil si Wang Jichong sa gulat. Sino siya? Kailan pa siya dumating? Bakit hindi ko napansin? Biglang pumasok sa isip niya, hindi ito ordinaryong bisita. Agad siyang lumapit, halatang kinakabahan. President Qin, kailan po kayo dumating? Patawarin niyo po ako at hindi ko kayo nasalubong. Malaki po ang pagkukulang ko. Bulalas ni Makun, walang muwang. President Wong, sino po ang napakagandang babaeng ito? Sa loob-loob ni Wang Jichong, napamura siya. Ignoranting tanga. Ang hindi siya kilalanin ay magdadala ng kapahamakan. May pagmamalaki niyang inanunsyo. Ito ang Vice President Hasheng Group, si Chin Hongyan. Nag-echo ang bulwagan sa gulat. Ano? Ang Vice President ng Hasheng Group. Ang alamat na pumirma ng mga kontratang pandaigdig na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Isang taong nasa ilalim lamang ng iisang lalaki, ngunit nasa ibabaw ng 10,000. Tahimik na tiningnan ni Yichen si Chin Hongyan. Hasheng Group, ang kumpanya ko, naisip niya. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya para sa akin. Samantala, desperadong sinubukan ni Wang Jichong na magpakitang loob. Kung may isang tao sa Yuho na kilala ang lahat ng elite na mayayaman, nambola siya. Walang iba kundi si President Qin. Mabilis na sumang-ayon si Makun, ngunit bigla siyang pinutol ni Chin Hongyan, malamig ang tinig. Parang sinasabi mo na may relasyon ako sa lahat ng mayayaman dito, sabi niya. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Natarante si Makun at agad humingi ng tawad, kahit sa loob-loob niya'y may maruruming iniisip. Mabilis namang isinulong ni Wang Jichong ang pakay niya. President Qin, pakitulungan po ninyo kaming putulin ang kabuhayan ni Ya Chan. Isang salita mo lang ay sapat na.
Dahan-daang kumuha si Shin Hongyan ng sigarilyo at isinuksok ito sa pagitan ng kanyang mga labi. Agad, nagsipag-unahan ang mga lalaki, lahat may dalang lighter, sabik na magsindi para sa kanya. Hindi niya pinansin ni isa. Sa halip, diretso siyang tumuro kay Yichen. Ikaw, lumapit ka rito. Napasinghap ang buong bulwagan. Siya, kalmadong nagtanong si Yichen. Anong kailangan mo? Sindihan mo ang sigarilyo ko, utos niya. Mas lalong nabigla ang lahat. Payak ang sagot ni Yichen. Wala akong lighter. Mas lalong tumindi ang gulat. Lumapit si Shin Hongyan, halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Napakalapit, sapat para maramdaman ang presensya ng isa't isa. Pangalan? Tanong niya. Ya Chan. Bahagya siyang ngumiti at inilapat ang kamay sa dibdib niya. Hindi man lang nagkunwari, sinamantala niya ang sitwasyon at inilahad ang alok sa harap ng lahat. Yi Chan, mabagal niyang sabi. Dahil kapareho mo ng apelyido ang bagong presidente ng Hashang Group, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa, walang hiya. Kung tutuusin, disente ka naman tingnan. Sumunod ka lang sa gusto ko, at kukunin kitang personal bodyguard. Anong sabi mo? Sa sandaling iyon, sumabog ang buong bulwagan. Naghalo ang bulungan at sigawan. Sinusubukan siyang iligtas ni President Shin. Bakit? Personal bodyguard ng isang napakagandang babae. Na-in-love ba siya sa batang yan? Habang naguguluhan ang lahat, si Jaya, na nasa malayo, ay nag-aapoy sa selos at galit. Baluktot ang mukha niya sa inggit at pagkalito. Ano bang balak ng babaeng ito? Paulit-ulit sa isip niya. Kasabay nito, biglang may umilo na babala sa utak ni Wang Jiang. May naalala siya. Ang apelyido ng bagong presidente, Yirin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. President Shin, direkta niyang tanong. Maaari ko bang malaman ang buong pangalan ng bagong presidente ng Hashang Group? Sa sandaling iyon, naging alerto si Shin Hongyan. Ang totoo, hindi rin niya alam. Pero mahusay siyang magtago. Pasensya na, sagot niya ng may kumpiyansa. Ayaw ng presidente na masyadong ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Panlabas, kalmado. Sa loob, panik. Punyeta, kahit ako hindi alam ang pangalan niya. Kapag nabuking ito, katawa-tawa ako. Sa gilid, bahagyang ngumiti si Yichen. Hindi niya alam kung sino talaga ako, naisip niya. Kung alam niya, hindi niya ako inutusan kanina na magsindi ng sigarilyo. Malinaw na ang sitwasyon. Kalmadong nagtanong si Yichen. President Shin, paano mo babalak siguraduhin ang ikabubuhay ko? Walang pag-aalinlangan ang sagot niya. Lumuhad ka. Isa-isang humingi ng tawad kay Old Madam Wong, kay Wong Xiaojia, at sa asawa mo. Pagkatapos, papasok ako at paprotektahan kita. Opisyal kitang kukunin bilang personal bodyguard ko. Taunang sahod, 200,000. Muling yumangay ang bulwagan. Talagang nililigtas siya. Luluhod lang, hihingi ng tawad, tapos may trabaho pa. Siguradong papayag ang bastos na yan. Sa sandaling iyon, sumabog ang galit ni Jaya. Ano bang problema ng babaeng ito? Bakit paulit-ulit siyang tina-target si Yichen? Mabilis siyang tumakbo sa lola niya. Lola, malinaw na sumasalungat sa atin si President Shin. Ngunit ang reaksyon ng matandang Ginang Wong ay ikinagulat niya. Sa halip na magalit, humanga siya. Mataas ang galawan ng babaeng yan, sabi niya. Hindi katakatakang vice president na siya sa murang edad. Ipinaliwanag niya kay Jaya. Hindi siya basta-basta nakikipag-away, marunong siyang gumawa ng pabor na ikinagagalak at kinahuhumalingan ng mga lalaki. Para sa lahat, malinaw na, tatanggapin ni Yichen ang alok. Ngunit biglang, tumigas ang mukha ni Yichen. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi, tinatanggihan ko, parang tinamaan ng kidlat ang buong bulwagan. Nanlaki ang mga mata ni Jaya. Hindi makapaniwala si Shin Hongyan. Sumabog ang galit niya. Anong sabi mo? Sigaw niya. Itong walang silbing manugang, tinanggihan ako sa harap ng lahat. Biglang nagbago ang eksena. Isang iglap, lumapit si Yichen, senaryo ang distansya, at hinablot ang tainga ni Shin Hongyan, mariing hinayla. Sabi ko, tinatanggihan ko. Napahiyaw si Shin Hongyan sa sakit. Namula agad ang tainga niya. Halo ang sakit at kahihiyan sa mukha niya. Nawala sa sarili si Wang Jiang. Paano mo nagawang hawakan si President Shin? Sigaw niya. Kalmadong ngumiti si Yichen. Akala ko mahina ang pandinig ni President Shin, kaya nilapitan ko.
Isang lantad na insulto. Tuluyang sumabog si Chin Hongyan. Napakabuti, Yi Chen, malamig niyang sabi. May tapang ka. Sa loob-loob niya, nag-aalab ang galit. Humarap siya kay Old Madam Wong at malakas na idineklara. Old Madam Wong, ako, si Chin Hongyan, Vice President ng Hasheng Group, ay opisyal na sumusuporta sa pamilyang Wong. Mula ngayon, haharanggan ko ang lahat ng landas para mabuhay si Yi Chen sayaw. Tumawa ang mga bisita. Basura lang siya. Kahit bodyguard, sobra na para sa kanya. Sa hinaharap, baka wala na siyang kinabukasan. Naramdaman ni Jaya ang kasiyahan. Jin Osto mo yan, malamig niyang naisip. Ngunit nang akala ng lahat ay tapos na si Yi Chen, kalmado niyang tinanong. President Chin, personal mong desisyon ba yan, o kinakatawan mo ang Hasheng Group? Buong kumpiyansang sagot ni Chin Hongyan. Pareho, ngumiti si Yi Chen at agad siyang sinilo. Ikaw ay Vice President lamang, hindi Presidente. Anong karapatan mong magsalita para sa buong grupo? Muling nagbulungan ang lahat. Tama siya, hindi siya ang pinakamataas na awtoridad. Wala siyang legal na karapatang magdesisyon mag-isa. Natarante si Chin Hongyan. Para mailigtas ang sarili at reputasyon, nagpasya siyang magsinungaling ng malaki. Sige, sabi niya, tinaasan ang baba. Hindi ko sana ito sasabihin, pero dahil gusto mong mamatay na alam ang katotohanan, sasabihin ko. Ang bagong presidente ng Hasheng Group, si President Yi, ay kasintahan ko. Boom! Ang tunay na President Yi, si Yi Chen mismo, ay tuluyang natigilan. Ano raw? Kailan pa ako naging nobyo mo? Ano? Napabulala si Yi Chen. Mariing giit ni Chin Hongyan. Sabi ko, kasintahan ko si President Yi. Wala ka bang hiya? Galit na galit sa loob ni Yi Chen. Sumabog muli ang bulwagan. Kaya pala, ang misteryosong presidente pala ay nobyo niya. Kaya siya nandito sa Yinhao. Bagay na bagay sila, may nangutya pa. Basurang Yi Chen. Ang magkasintahan ay kumakatawan sa Hasheng Group, syempre may awtoridad siya. May nagbabala, nilalabanan mo si President Chin. Hinahanap mo ang kamatayan. May huminga ng maluwag. President Chin, bakit hindi mo sinabi agad? Kung nobyo mo si President Yi, panatag na kami. Sa loob-loob niya, nagdiriwang na siya. Sigurado na ang 70 milyon. Nagkunwaring mahiyain si Chin Hongyan at dinagdagan pa ang kasinungalingan. Napakaseryoso ng boyfriend ko sa trabaho, sabi niya. Mahigpit niyang hinihiwalay ang negosyo at personal na buhay. Pagkatapos, hinarap niya ang lahat. Kaya hinihiling ko, panatilihin nating lihim ang bagay na ito. Halos matawa si Yi Chen. Kanina nagyayabang ka, ngayon takot kang may magsiwalat. Nakita ni Chin Hongyan ang ngiti niya at sumabog muli. Anong tinatawa mo? Ngumisi si Yi Chen at malamig na gumanti. Narinig ko na, si President Yi ay napakayaman, gwapo, at napakatalino raw niya. President Chin, medyo maganda ka nga, pero ikaw ba talaga ang tipo niya? Agad na gumuho ang kanyang ego. Mas lalo pa siyang naging arrogant at buong yabang na nagsalita. President Yi, umibig sa akin sa unang tingin. Nagpaupa pa siya ng isang buong isla sa Timog Silangang Asya, naghanda ng engranding seremonya ng pagtatapat, at nagmakaawa pa na maging kasintahan ko. Nabulabog ang buong bulwagan. Napasinghap ang lahat. Ngunit si Yi Chen, ang tunay na presidente, ay tuluyang nawalan ng masabi. Ang babaeng ito, sobrang galing mag-imbento ng kwento, bulong niya sa isip. Pagod na sa walang saysay na pagtatalo, malamig siyang nagsalita. Tama na, ayoko nang makipagtalo. Humarap siya kay Jiao at mariing sinabi. Jiao, pumunta na tayo sa Civil Affairs Bureau at simulan na ang proseso ng diborsyo. Galit na sumagot si Jiao. Sige, Tara, ngunit hinaranggan sila ni Wang Xiao, may mapanuyang ngiti sa labi. Huwag kayong magmadali. Manatili muna kayo sa handaan ng kaarawan. Dagdag pa niya ng may pang-iinsulto. Kapag nagsimula na ang salo-salo mamaya, magpapahanda pa kami ng isang mangkok para sa inyo sa may pintuan. Tutal, pagkatapos nyo kumain, aalis na rin naman kayo sa yana magpakailanman. Pagkatapos, humarap siya kay Ma Kun at tumawa. Hindi pa pala kita napapasalamatan. Yung eksenang hinuberan mo si Yi Chen sa labas, classic. Para kang nag-e-ensayo ng aso. Nakangising sumagot si Ma Kun. Masyado kang mabait, young Master Wong. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, ni-record ko sana.
Bihira ang ganong video ng pagsasanay ng aso. Sa pagdinig ng kanilang kay-abangan, gumawa ng pinal na pasya si Yi Chen. Tama na, dito na nagtatapos. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag sa isang espesyal na numero. Isang matandang lalaki ang sumagot ng may buong paggalang. Ikatlong young master. Kalmadong nagtanong si Yi Chen. Yung lalaking nagde-deliver ng pagkain at pilit pinapakain ang lolo ko, ano nga ulit pangalan niya? Agad na sumagot ang matanda. Tinutukoy niyo po ba si Wong Xiaohong, CEO ng Tantan Delivery? Siya nga, malamig na utos ni Yi Chen. Kontaken mo siya agad. Sabihin mong kanselahin ang ahensya ni Masayana. Epektibo ngayon din. Napatigil ang lahat sa paligid. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Dagdag pa ng matanda, matagal na po niyang gustong makilala ang Old Master. Ikinararangal niya iyon. Lampas 50 bilyon na ang net worth niya, karapat-dapat siyang makasalo ng Old Master. Bahagyang tumanggo si Yi Chen. May inunlad din pala siya nitong mga nakaraang taon. Ayusin mo ang pagkikita namin balang araw. Ako ang manliliber. Opo, young master. Pagkababa ni Yi Chen ng tawag, binalot ng nakabibinging katahimikan ang bulwagan. Walang nakakaalam kung biro ba iyon o totoo. Biglang tumawa si Wong Xiao. Yi Chen, anong palabas na naman yan? Babawiin ang ahensya ni Boss Ma. Sino ka ba sa tingin mo? Mapanuyang ngumisi si Ma Kun. Bata, pumili ka naman ng tamang oras para magpasikat. Sino ang matatakot sa ganyang pekeng kalokohan? Ininsulto pa niya ang lolo ni Yi Chen. Ang lolo mo, magsasaka lang. Si Wong Xiaohong, bilyonaryo. Sa tingin mo kakain siya kasama ng lolo mo. Nananaginip ka. Napailing si Jiao ng may disgust. Kung wala kang kakayahan, aminin mo na lang. Bakit kailangan pang magpanggap ng ganyan? Ngunit si Qin Hongyan ay hindi tumawa. Nakatitig siya kay Yi Chen, hindi kumikibo. May mali, ramdam niya iyon. Biglang tumunog ang cellphone ni Ma Kun. Tiningnan niya ang screen at natuwang sumigaw. Si CEO Wong. Agad niyang sinagot, CEO Wong. Plano ko pa naman sanang tawagan kayo para pag-usapan ang renewal ng kontrata. Ngunit galit ang boses sa kabilang linya. Tumatawag ako para ipaalam sa iyo, ang ahensya mo sa Yana ay opisyal ng binawi. Agad-agad, parang binagsakan ng langit si Ma Kun. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Kanselado, ang ahensya ko. Sumalakay ang matinding takot. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Palibot-lingon ang kanyang mga mata. Hindi pwede, hindi ngayon, hindi dito. Napakaraming nakatingin. At mas masahol pa, naroon si Qin Hongyan. Kung mabubunyag ang katotohanan, tuluyan na siyang mawawasak. Sa takot na tuluyang mawala ng dignidad, pinilit ni Ma Kun ang isang pekeng ngiti at nilakasan ang boses. Salamat, CEO Wu. Iyan nga ang sinasabi ko. Dahil sa pagkakaibigan natin, tiyak na magpapatuloy ang ating pagtutulungan. Nakahanda na rin ang renewal fee, buong 8 milyon. Ngunit malamig ang sagot ni CEO Wu. Paumanhin, Boss Maria, napagpasyahan ng kumpanya na magpadala ng tao mula sa head office para direktang umawak ng Yana. Hindi na namin kailangan ng ahente. Patuloy pa ring umaarte si Ma Kun, pilit tinatakpan ang kanyang takot. Walang problema, kapag nagkita tayo, iinom tayo magdamag. Doon tuluyang sumabog si Wu. Bingi ka ba? Wala na ang ahensya mo. Kahit magkano pa ang ialok mo, wala nang silbi. Halata na ang takot sa mukha ni Ma Kun. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Ngunit hindi pa rin niya kayang itigil ang pagpapanggap. Okay lang, CEO Wu. Maganda pa rin ang magiging negosyo natin sa hinaharap. Nabaliw na sa inis si Wu. Baliw ka ba? Bakit ka pa rin nagsasalita ng walang katuturan? Makinig kang mabuti. Kapag nag-expire ang kontrata sa susunod na buwan, ang head office na ang hahawak. Direktahan. Click. Naputol ang tawag. Ngunit si Ma Kun ay patuloy pang nagsasalita sa hangin. Sige, CEO Wu. Pag-usapan natin yan kapag nagkita tayo. Napatigil si Qin Hongyan, bahagyang naguluhan. Ano bang ginagawa ng payasong ito? Iniisip niya kung nakontak na ba ni Butler Fang si Wong. Sa sandaling iyon, lumapit si Xiao Yi na walang kamalay-malay sa katotohanan. Boss Ma, base sa tawag na yon, mukhang maayos ang renewal.
Durog na si Makon sa loob, ngunit pinanatili pa rin ang kumpiyansang anyo. Siyempre, maayos na maayos. Masayang itinaas ni Xiao Yi ang baso. Boss Ma, I toast kita. Naway umulan ng pera sayo. Itinaas ni Makon ang baso at inubos sa isang lagukan. Ngunit habang umiinom siya, tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Salamat, Young Master Wong. Napansin ni Yi Chen, mula sa di kalayuan, ang mga luha sa mata ni Makon. Samantala, malakas na tumawa si Xiao Yi. Talagang galante si Boss Ma. Isang lagukan lang, ngunit malinaw na nakita ni Qin Hongyan ang kanyang pag-iyak. Boss Ma, bakit ka umiiyak? Ayos ka lang ba? Sa takot na mabuking, mabilis na nagdahilan si Makon. Ayos lang ako, masyado lang malakas ang alak. Nasunog ang lalamunan ko. Doon tuluyang lumapit si Qin Hongyan. Boss Ma, may lugar ang matatapang na salita. Ano pa ang silbi ng pag-arte? Kita ng lahat na nagpapanggap ka lang. Bakit hindi mo nalang aminin? Kanselado na ang ahensya mo. Sumabog ang galit ni Makon. Nilapastangan ng batang to ang huling piraso ng dangal ko. Kumakapit sa huling hibla ng kanyang pride, umungal siya. Ano kung nawala? Gusto lang ng kumpanya na direktang hawakan. Walang kinalaman yan sa basurang tulad mo. Bahagyang ngumiti si Yi Chen. Kung yan ang paniniwala mo, sige. Wala akong interes na gumawa pa ng isa pang kaaway. Parang kutsilyong bumaon sa ego ni Makon ang mga salitang iyon. Sino ka ba sa tingin mo? Ano bang karapatan mo? Isa ka lang maruming delivery boy. Uminit agad ang buong paligid. Nagbulungan ang mga bisita. Talaga bang dahil kay Yi Chen kaya nawala ang ahensya ni Boss Ma? Hindi pwede. Isa lang siyang walang silbing manugang. Pero paano kung totoo? Paano kung maling tao ang minamaliit natin? Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang ina ni Jiao. Upang kontrolin ang sitwasyon, tumahimik ang lahat, malakas na sabi niya. Ang nangyari kay Boss Ma ay walang kinalaman sa walang silbing manugang na ito. Ang pamilya niya ay galing sa probinsya. Ang lolo niya ay isang magsasaka. Imposibleng may kakilala siyang tulad ni CEO Wu. Agad na sumang-ayon ang pamilya Wong. Tama, sabi ng isa. 3 taon na siyang nakikitira sa pamilya namin bilang asawang palamunin. Kung talagang may makapangyarihan siyang koneksyon, mabubuhay ba siya ng parang aso sa loob ng 3 taon? Tumawa ang isa pang kamag-anak. Ang mga mayayamang young master ay pihikan at marurupok. Hindi nila kayang tiisin ang hirap. Paano makakatagal ang ganong klaseng tao bilang live-in son-in-law sa loob ng 3 taon? Katawa-tawa, sa sandaling iyon, sumenya si Old Madam Wong sa mga gwardya. Pinalibutan nila si Makon at sinimulang ilabas palabas. Ginoong Ma, dito po kayo, magalang ngunit malamig ang sabi. Hindi matanggap ang kahihiyan, sumigaw si Makon. Sandali, may dala akong bihirang lumang alak. Itinulak ng gwardya pabalik sa kanyang mga kamay ang bote. Pakiusap, isama niyo po ang alak ninyo. Sandali, Old Madam Wong. President Wong. Unti-unting nawala ang boses niya habang hinihila palabas. Habang pinapanood ang eksenang iyon, malamig na. Nag-isip si Yi Chen. Ang pamilya Wong, pare-pareho silang lahat. Kaya pala ipinagkanulo ako ni Wong Xiao para sa pera. Upang pakalmeyan ang sitwasyon, nagsalita si Ji Chong. Mga bisita, maupo na po kayo. Maaaring uminom muna ng sabaw at kumain ng kaunting merienda. Magsisimula na ang handaan sa ilang sandali. Nagtungo ang lahat sa hapagkainan, ngunit may ibang tensyon na namuo roon. Lumapit si Yi Chen kay Jiao at malamig na sinabi. Pagkatapos kumain, magdidiborsyo na tayo. Tandaan mo, huwag hayaang maapektuhan ang ika-80 kaarawan ni Lola. Kalmadong umupo si Jiao, walang reaksyon. Sige, maghihintay ako hanggang matapos kang kumain. Habang magsisimula na sana siyang kumain, may maliit na aksidenteng nangyari. Bahagyang nagbanggaan ang kutsara niya at ang kutsara ng babaeng nakaupo sa tapat niya. Agad itong napasigaw. Kadiri, ang kutsara ko ay nadikit sa kutsara ng walang silbing basurang yan. Marumi na ngayon. Binaliwala ni Yi Chen ang kanyang pagwawala at tiningnan ang kanyang sabaw. Papaya soup para sa pagpapalaki ng dibdib. Sinulyapan niya ang maayos na hubog ng babae at casual na nagsabi. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng papaya. Nanigas ang babae, saka namula sa galit. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi ko kailangan? Pinutol siya ni Yi Chen.
Kalimutan mo na. Ipagpalagay mong wala akong sinabi. Heto, inumin mo na ang sabaw. Ang kanyang pagiging walang pakialam ay lalong nagpagalit sa babae. Ni hindi man lang ako matingnan ng palamuning ito. Agad siyang nagtungo kay Old Madam Wong. Lola, huwag mo nang hayaang kumain dito si Yi Chen. Wala man lang siyang inihandang regalo sa kaarawan mo. Anong karapatan niyang kumain sa handaan mo? Matigas na sumagot si Old Madam Wong, iniingatan ang reputasyon ng pamilya. May pamantayan ng pamilya Wong. Hayaan mo siyang tapusin ang pagkain niya. Pagkatapos nyun, aalis siya at itutuloy ang diborsyo. Ngunit hindi pa rin tumigil ang babae. Pero ika-80 kaarawan niyo po ito, at wala siyang dalang regalo. Nang marinig iyon, naalala ni Yi Chen ang nakaraang 3 taon. Kung hindi lang dahil ipinilit ni Old Madam Wong na walang diborsyo sa loob ng 3 taon, matagal nang nabigo ang misyon ko. Nagpasya siya. Aalis na ako sa pamilya Wong ngayong araw. At dahil ika-80 kaarawan niya, nararapat lang na magbigay ako ng regalo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag. Ihanda mo ang regalo para sa akin. Ipadala mo sa Wanhua Hotel. Nang makita ito, mapanuyang tumawa si Jiao. Ano, ngayon mo lang naalala ang regalo. Hindi tatanggap ng basura ang pamilya namin, panunuyan niya sa loob. Isang lalaking nabubuhay sa asawa, ano bang maibibigay niya? Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo, sigaw niya. Tawagan mo sila at kanselahin mo yan. Kung kailangan ni Lola ng regalo, ako na ang mag-aayos. Binaliwala siya ni Yi Chen at nagpatuloy sa pagkain. Doon tuluyang sumabog ang galit niya. Hoy, narinig mo ba ang sinabi ko? Lumipas ang 10 minuto. Biglang umalangaw ang nagmamadaling yabag sa may entrada. Isang delivery boy na may dalang bag ang pilit pumasok, ngunit hinarangan ng gwardya. Pasensya na, may okasyon ang pamilya Wong ngayon. Hindi pwedeng pumasok ang mga tagalabas. May ihahatid po akong regalo sa kaarawan, paliwanag ng delivery boy. Pwede po ba akong pumasok? Maaari ko bang malaman kung kaninong kaarawan ito ngayon? Nakita ang estranghero, galit na sumigaw si Xiao Ji. Bakit may isa na namang delivery guy? Handaan ito ng lola ko. Sino ang nagpapasok sa'yo? Mabilis na nagpaliwanag ang delivery boy. May nakilala po akong may-ari ng Rolls Royce sa kalsada. Siya sana ang pupunta mismo, pero matindi po ang trapiko. Binigyan niya ako ng 500 yuan at pinakiusapang ihatid ang Reg Along ito sa Wanhua Hotel. Sa sandaling marinig ni Xiao Ji ang may-ari ng Rolls Royce, nawala ang galit niya at napalitan ng kasakiman. Ay, kung ganun, siguradong para ito sa lola ko. Ibigay mo sa akin. Agad niyang inagaw ang kahon at binuksan ito sa harap ng lahat. Pagbukas ng takip, kumalat ang berdeng liwanag. Yan ba? Napahiyaw siya sa gulat. Top grade ice jade. Ganap na malinaw. Pinakamataas na kalidad. Ang Pulse Heiress na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Sumabog ang buong bulwagan. Reg Along 10 milyong yuan. Ihatid lang ng isang delivery boy. Sino ang tycoon na to? Habang nawawala sa sarili ang lahat, si Yi Chen, ang lalaking nag-utos ng regalo, ay kalmadong nakaupo at patuloy na kumakain. Gaya ng nakita natin sa nakaraang eksena, sa sandaling mabuksan ang kahon, isang napakabihira at napakamahal na jade bracelet ang lumitaw sa loob. Sa oras na makita ito ng lahat, bawat isang naroon ay napatulala sa gulat. Kaagad, napuno ng bulungan ang buong bulwagan. Hindi na maitago ng mga bisita at kapamilya ang kanilang pagkabigla. Ang Pulse Heiress na iyon ang agad na naging pinakamahal at pinakamahalagang regalo sa buong handaan. Lalong sumiklab ang kuryosidad ng lahat. Isa-isa silang tumingin kay Old Madam Wong, at may nagtanong sa wakas. Old Madam Wong, sino po ba talaga ang nagpadala ng napakabukal na Reg Along ito? Kailangan niyo po kaming ipakilala sa kanya balang araw. Ngunit dito nagkaroon ng hindi inaasahang baligtad. Si Old Madam Wong mismo ay nakatitig sa Pulse Heiress na may naguguluhang ekspresyon. Hawak ito sa kanyang mga kamay, dahan-dahan niyang sinabi. Sa totoo lang, kahit ako, hindi rin malinaw kung sino ang nagpadala nito. Agad na napuno ng misteryo ang buong bulwagan. Nagbulungan ang mga bisita. Lahat ng may koneksyon sa pamilya Wong ay narito ngayon. Walang nawawala. Kung ganun, sino sa mundo ang nagpadala ng Pulse Heiress? Sa sandaling iyon, mula sa gitna ng tao, si Wan Yuan, hipag ni Yi Chen,
ay nakatitig ng sakam sa kumikislap na pulse-eres. Nagniningning ang kanyang mga mata. Napakaganda ng pulse-eres na yan. Pagkatapos, buong kumpiyansa siyang nagsalita sa harap ng lahat. Maaaring isa sa mga humahanga sa akin ang nagpadala nito. Sa sandaling sinabi niya iyon, pareho ang pumasok sa isip ng lahat. Posible nga, kung tutuusin, sobrang sexy ng katawan ni Yuan Yuan. Sinumang lalaki ang makakita sa kanya, tiyak na hindi makakatulog. 20 taong gulang lang siya at wala pang nobyo. Target siya ng maraming mayayamang young master. Nang marinig iyon, buong yabang na umunat ang dibdib ng ama ni Yuan Yuan na si Ji Chan. Paulit-ulit siyang tumango. Tama, malaki ang posibilidad. Napakaganda ng anak ko. May milyon-milyon siyang tagahanga online. Siguradong mayamang young master ang may gusto sa kanya. Sumingit din si Chin Hongyan na may ngiti. Kung ganun, advance congratulations, President Wong. Ang magiging manugang niyo ay talagang bukas palad, Reg Along nagkakahalaga ng 10 milyon. Na nagbabantay sa sitwasyon. Jiao, nakakain ka na ba? Tahimik na tanong ni Yi Chen. Nagulat si Jiao at malamig na sumagot, nakakain na. Bakit mo naman tinatanong? Huminga ng malalim si Yi Chen, saka sa wakas binitiwan ang mga salitang matagal na niyang tinatago. Dahil nakakain ka na at naibigay ko na ang regalo ko, pumunta tayo sa Civil Affairs Bureau at magdiborsyo. Lubos na nabigla si Jiao. Saglit siyang napatingin, saka napasinghap at sumigaw. Sandali, ano ang sinabi mo? Nagbigay ka ng regalo. Kailan mo ba ito ibinigay? Hindi nag-aksaya ng oras si Yi Chen at tuwirang itinuro ang jet bracelet na siyang sentro ng atensyon. Nandyan, ang pulse-eres na iyon ang regalo ko. Pagbaba ng kanyang mga salita, parang sumabog ang bulwagan. Namula sa galit si Ji Chong at sumigaw. Walang hiya ka, ang pulse-eres na iyon ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi mo kayang kitain ang ganitong halaga sa kahit 7 buhay. Paano mo nagawa na aminin na ikaw ang nagpadala? Agad namang sumingit si Wan Yuan, nakasiping ang mga labi sa pang-iinsulto. Ate Jiao, pwede mo bang pigilan ang asawa mong talunan sa lalo pang kahihiyan? Kitang-kita na regalo iyon ay mula sa isa sa aking mga humahanga. Kasabay nito, sinamantala rin ni Shu ang pagkakataon para pahiyain si Yi Chen. Ang pamilya nating 4 ay hindi man lang makapagbigay ng disenteng regalo sa kaarawan. At ngayon, lalabas pa siyang magnakaw ng kredito para sa regalo ng iba. Totoong pinaghiwa-hiwalay niya ang dangal ng pamilya Wong. Agad namang sumigaw si Jiao, galit na galit, kay Yi Chen. Fair na, pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau ngayon. Hindi ko na gustong maging asawa ng isang talunan tulad mo kahit isang segundo pa. Ngunit bago sila umalis, lumingon si Yi Chen kay Old Madam Wong at tahimik na sinabi. Old Madam Wong, sa loob ng 3 taon, mabuti man o masama, tayo ay pamilya. Ibinibigay ko ang pulse-eres na ito sa inyo. Maligayang kaarawan. Walang pasensya na sumagot si Old Madam Wong at nagpabigkas. Ewan ko sa inyo. Tama na yan. Tigilan na ang kalokohan at lumabas na kayo. Sobra-sobra na ang pagpapakita ng kayabangan. Talagang pinahiya ninyo ang pamilya namin, live-in son-in-law. Mula sa likod, sumigaw si Shu ng nakakatakot. Yi Chen, pagkatapos ng diborsyo, sumakay ka na sa tren at lumayas ka sa Yana. Ayoko na kitang makita dito muli. Tumalikod si Yi Chen at malamig na sumagot. Kung aalis man ako o hindi, karapatan ko yan. Wala kayong karapatang manghimasok. At saka siya umalis. Sa labas ng hotel, nakita ni Yi Chen ang isang BMW na nakaparada, at naroon sina Feng Chao at Xiao. Nakangisi si Feng Chao at panlalait na sinabi, Kid Jan, hindi ka karapat-dapat umupo sa BMW. Mas mabuti sumakay ka na lang sa shared bike. Maghihintay kami sayo sa gate ng Civil Affairs Bureau. At saka siya umalis ng mabilis, iniwan si Yi Chen na mag-isa. Ngunit kalmadong iniangat ni Yi Chen ang kamay, huminto ng taxi, at sinabi, Hello, Civil Affairs Bureau, pakisuyo po. Makaraan ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa loob ng Civil Affairs Bureau. Tahimik ang kapaligiran. Iniabot ng opisyal ang mga dokumento at formal na sinabi. Narito ang inyong mga sertipiko ng diborsyo. Pagkakuha ni Yi Chen sa sertipiko, huminga siya ng maluwag. Sa wakas, nakuha ko na ang sertipiko ng diborsyo.
Pagkatapos ng 3 taon, hindi na ako live-in son-in-law. Tinitingnan ng sertipiko, agad niyang pinag-iisipan ang susunod na hakbang, mga susunod na pagsubok at negosyo. Mula ngayon, buong atensyon ko na sa karera ko. Ngunit nakangisi si Xiao at panlalait na sabi, tama iyan. Hindi ka na live-in son-in-law, kundi discarded son-in-law na, mas kahihiyan pa. Walang pakialam si Yi Chen at sumagot ng malamig. Sabihin nyo na ang gusto nyo. Wala na akong kinalaman sa inyo. Sumakay siya sa taxi at umalis. Sa likuran niya, galit na galit pa rin si Jiao. Habang pinapanood ang taxi na umaalis, sumigaw siya. Yun, talunan at abandonadong manugang ka. Galit na sumakay sina Jiao at Feng Chao sa kanilang kotse. Umupo si Jiao at utos agad. Feng Chao, magmaneho. Sundan mo siya. Tingnan kung aalis ba siya sa Yana. Agad na pinaandar ni Feng Chao ang kotse at matatag na hinabol ang taxi. Sigurado akong pupunta siya sa tren at aalis. Hindi siya makakabuhay sa Yana. Wala siyang ipon. Kung hindi siya aalis, saan siya mabubuhay? Nag-alinlangan si Jiao. Tama iyan, pero base sa ekspresyon niya kanina, pakiramdam ko hindi lang iyan simple. Matapos ang ilang saglit, napaisip si Feng Chao. Ang kalsadang ito, hindi papunta sa train station. Mabilis na tanong ni Jiao. Sa paliparan ba ito? Umiling si Feng Chao. Hindi, papunta ito sa Shishan District. Nagbulong si Jiao. Baka naman hindi niya planong umalis sa Yana. Tumawa si Feng Chao na panlalait. Baka naghahanap lang siya ng murang hotel. Huwag kang mag-alala. Kontrolado ng pamilya Wong ang industriya ng hotel dito. Sigurado akong hindi siya makakakuha ng kwarto sa 4 na bituin. Pagkalipas ng 10 minuto, lumipat ang eksena muli. Dumating sila sa labas ng Westlake Forest Seasons Hotel. Lumabas si Yi Chen sa taxi. Kasabay noon, dumating sina Feng Chao at Xiao. Nang makita siya roon, napangisi si Feng Chao. Grabe, pumunta ba itong tao dito para mag-apply bilang waiter? Nag-init ang ulo ni Jiao. Sa birthday banquet, hinadlangan siya ng young master na maging waiter, at heto, naglakas loob pang pumunta rito. Kitang-kita niyang wala siyang pakialam sa impluwensya ng pamilya Wong. Mabangis na ngisi si Feng Chao at inilahad ang kanyang telepono. Hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ko, ha? Sige, tatawag ako. Tumawag siya at mayabang na sinabi. Hello, Little Chang. Manager ka pa rin ba sa Westlake? May trabaho ako para sa iyo. May taong nagngangalang Yi Chen na pumunta sa hotel para mag-apply. Huwag mo siyang tanggapin. Ngunit sa sumunod na segundo, namula ang mukha niya. Ano? Nang makita ang ekspresyon nito, nagpanik si Jiao. Ano ang nangyari? Ibaba ni Feng Chao ang telepono, nagulat. Sabi niya, walang pumunta para mag-apply ng trabaho. Naguluhan si Feng Chao. Kung hindi siya nag-apply, bakit siya pumasok? Biglang pumasok sa isip niya ang posibilidad. Hindi ba't nagstay siya doon? Agad na itinanggi ni Jiao. Imposible. Ang Westlake, hindi bababa sa 8,000 kada gabi. Kinumpista ko na ang lahat ng kanyang bank card sa diborsyo. Ilang daang yuan lang ang cash niya, at 2,000 lang ang credit limit. Upang linawin, sabi ni Feng Chao. Pumunta tayo at itanong natin kay Little Chang mismo. Lumipat ang eksena sa lobby ng hotel. Pagpasok nila, ipinaliwanag ng receptionist. Brother Chiao, si Yi Chen na binanggit niyo ay nag-check-in nga kanina. Prepaid siya para sa 7 araw. Narinig iyon, para bang nawala ang lupa sa ilalim ng paa ni Feng Chao. 7 araw. Mabilis niyang kinwenta, 8,000 kada gabi pinarami ng 7 gabi katumbas 56,000. Nagngingit-ngit siya sa galit. Itong taunang to, nagtago ng sariling pera. Sigurado akong kinuha niya mula sa grocery at pang-araw-araw na gastusin. Walang hiya, ngunit saka mahinang nagpahinto ang receptionist. Sir, hindi standard room ang kinuha ni Mr. Yi Chen. Presidential suite ang nabook niya. Boom! Parang nabali ang utak ni na Feng Chao at Jiao. Ha? Ano? Nag-aalangan si Feng Chao, sabik na gustong malaman ang susunod. Ang Westlake Presidential Suite ay nagkakahalaga ng 80,000 kada gabi. 7 gabi iyon. Ibig sabihin, 560,000. Napalingon siya kay Jiao na halatang nagulat. Jiao, sigurado ka ba na ang perang iyon galing sa gastusin ng pamilya niyo? Para gawing katiyakan ng kanyang hinala, agad na lumingon si Feng Chao sa receptionist at nagtanong ng hindi makapaniwala.
Sigurado ka ba? Talaga bang binayaran ni Yi Chen ang buong 560,000 ngayon mismo? Tahimik na tumango ang receptionist. Opo, sir, nakumpleto na ang bayad. Ngunit ang kasunod niyang sinabi ay para bang naglalagay ng asin sa sugat. Ngumiti siya ng maliwanag at dagdag pa niya. Hindi lang iyon, sobrang tuwa niya na nagbigay pa siya ng 10,000 tip sa akin. Nang marinig iyon ni Jiao, tuluyan na siyang sumabog sa galit. Paano mo nagawa na kunin ang tip na iyon? Ang perang iyon ay sa pamilya kong Wong. Naiintindihan mo ba? Habang yumiigting si Jiao sa galit, mabilis na pumasok si Feng Chao at sinubukang pakalmihan siya gamit ang loika. Jiao, hindi ito ang tamang oras para umiyak dahil sa tip. Ang totoong tanong ay, saan niya nakuha ang napakaraming pera na iyon? Kahit na nagnakaw siya ng pera sa gulay sa loob ng 3 taon, imposible niyang makapag-ipon ng 1,000,000 yuan. Biglang namutla si Jiao at tumahimik. Ngunit maya-maya, muling lumiwanag ang kanyang mga mata. Naalala ko na, madalas siyang pumunta sa bahay ng aking lola para alagaan ang aso niya. At alam niyo naman ang bahay ng lola ko, puno ito ng mga lumang, mahalagang anti-gang gamit. Paano kung lihim niyang ninakaw ang 1 o 2 anti-gang iyon at ibinenta? Agad na pumayag si Feng Chao. Siguradong iyon nga, tawagan niyo ang pamilya niyo ngayon din. Suriin kung may nawawala. Hindi na nag-aksaya ng oras, agad na hinugot ni Jiao ang kanyang telepono. Samantala, sa Wana Hotel Banquet Hall, ganap na iba ang kapaligiran. Malamig na gabi na, ngunit naroon pa rin sina President Tang at iba pang malalaking bisita. Lahat ay naghihintay sa isang bagay lamang, sino ang misteryosong tao na nagpadala ng napakamahal na pulse heiress. Lahat ay gustong masilip ang lihim na personalidad. Kasabay nito, si Chin Hongyan ay lalong naging balisa. Palaging siya'y nakatingin sa pintuan, kulang ang noo sa pag-aalala. Ang dami ng oras ang lumipas. Bakit hindi pa dumarating ang nagpadala ng regalo? Kahit na may trapiko, dapat nandyan na siya. Biglang pumasok sa isip niya ang isang nakakakilabot na ideya. Baka si Yi Chen mismo ang nagpadala ng pulse heiress. Ngayon, tumunog ang telepono ng ina ni Jiao sa loob ng bulwagan. Nang makita niya ang pangalan ng anak, dahan-dahan niyang pinick up. Hello, anak, kumusta ang lahat? Natapos na ba ang diborsyo sa taunang iyon? Ngunit ang boses ni Jiao sa kabilang linya ay puno ng takot at galit. Inay, pumunta ka na sa bahay ng lola. Suriin mo kung may nawawala sa kanyang lumang calligraphy o painting. Ang bastos na iyon si Yi Chen, tiyak na ninakaw ang mga gamit ng pamilya namin at ibinenta para sa pera. Nang marinig ito, muntik nang mawalan ng balanse ang kanyang ina. Ano, ninakaw ng talunan ang mga anti-gang gamit ng lola mo? Ang malakas niyang tinig ay narinig ni Chin Hongyan. Huminga siya ng malalim at pakiramdam niya, nasagot na ang lahat ng kanyang kuryosidad. Grabe, akala ko big shot ang lalaking iyon. Lumalabas na maliit lang na magnanakaw. Agad na nawala ang kanyang interes. Tumayo siya at tahimik na sinabi, Old Madam Wong, President Wong, may ilang mahahalagang bagay akong dapat asikasuhin sa kumpanya. Aalis na ako. Agad namang tumayo si Old Madam Wong at magalang na sinabi, President Q, nasa iyo na ang pondo ngayon. Tumango si Chin Hongyan. Huwag kang mag-alala. At saka siya umalis. Pagkalabas niya, naunawaan ng lahat ng bisita, hindi na darating ang misteryosong tycoon ngayong gabi. Isa-isang umalis ang lahat. Pagkaubos ng bulwagan, galit at naguguluhan si Old Madam Wong at tanong. Ano ang sinabi ni Jiao? Bakit ngayon lang niya nalaman pagkatapos ng diborsyo na ninakaw ni Yi Chen ang isang bagay? Ipinaliwanag ng ina ni Jiao ng galit. Sinabi niya na ni-book ni Yi Chen ang presidential suite sa Westlake Hotel para sa buong linggo. Gumastos siya ng halos 600,000. Kaya nga may hinala silang galing iyon sa pagbenta ng mga anti-gang gamit nyo. Bumangon si Old Madam Wong at pinukpok ang kamay sa mesa. Ang taunang live-in son-in-law na iyon. Ngunit kahit ganoon, iniisip pa rin niya ang nagpadala ng pulse heiress. Ang mahalagang bisitang nagpadala ng pulse heiress ay hindi pa dumarating. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong malaking oportunidad dahil sa talunan na iyon. Agad niyang hinati ang pamilya sa 2 grupo. Ji Chong, Suzin, Yunlen, manatili kayo dito sa akin. Maghihintay tayo ng kaunti pa. Pagkatapos, tumingin siya sa iba.
Xiao Jie, Ji Sulan, pumunta kayo sa bahay ko ngayon at suriin kung may nawawala. Lahat sabay-sabay na sumagot. Opo. Eksena, Wong Family Villa. Dumating si Xiao Jia, ama at ina ni Jiao, at agad sinimulang suriin ang buong bahay. Pagkalipas ng 20 minuto, pagkatapos suriin ang bawat sulok, wala naman talagang nawawala. Nakapikit si Xiao Jia. Wala talagang nawawala. Lumapit ang tiyo at kinumpirma. Pareho dito, maayos ang lahat. May nahanap ba kayo? Tanong ni Xiao Jia. Lumalim ang kanyang pag-iisip. Maayos ang calligraphy room. Ang kwartong ito, maayos din. Ibig sabihin, wala talagang ninakaw. Malinaw ang katotohanan, hindi ninakaw ni Ye Chen ang kahit ano. Ngunit nanag ang galit ni Xiao Jia sa loika. Ayaw niyang linawin ang pangalan ni Ye Chen, kaya nagsinungaling siya. Hindi ko pa natapos ang pagsuri. Dapat hanapin niyo ulit, baka may nakaligtaan. Tumango ang tiyo. Sige. Pagkalabas ng tiyo, may maruming plano si Xiao Jia. Lumapit siya sa isang istant at kinuha ang isang napakamahal na relo. Hawak-hawak niya, napangisi siya. Ang relo ni Grandpa ito. 58 piraso lang ang ginawa sa buong mundo, nagkakahalaga ng higit 5 milyon. Lumawak ang kanyang kasuklam-suklam ng ngiti. Simula ngayon, ikaw, Ye Chen, ang magnanakaw na nagnakaw sa relo na ito. Ipinasok niya ang relo sa bulsa, lumabas hawak ang walang lamang kahon, at biglang sumigaw. Sa aking kwarto, nawawala ang isang relo. Sumabog sa galit ang ina ni Jiao. Kaya pala nagawa ng talunan na iyon na bayaran ng presidential suite. Agad na tumawag ang ama ni Jiao kay Old Madam Wong. Inay, nahanap na namin. Nawawala ang Richard Mille watch ni Grandpa. Sa kabilang linya, nanginginig si Old Madam Wong sa matinding galit. Ihatid mo siya sa akin. Gusto kong putulin ang kamay niya ngayon. Ngunit sa sandaling marinig ni Xiao Jia ang pangalan ni Ye Chen muli, nang hina ang kanyang mga binti. Naalala niya ang pamalo na natanggap niya noong nakaraang pagkakataon. Ayaw niyang mapalo uli. Agad siyang nag-arte. Nako, ang sugat ko masyadong masakit. Kailangan kong pumunta sa ospital muna. Tiyo, kayo na ang pumunta. Susunod na lang ako. Bago pa man siya mapigilan, tumakbo siya palayo. Wala nang magawa, tumawag ang ama ni Jiao kay Jiao. Nasa Westlake Hotel ka pa ba? Eksena, Westlake Hotel. Naka-freeze si Jiao sa telepono. Ha, nawawala ang Richard Mille watch ni Grandpa. 5 milyon. Naiintindihan ko. Sa kanya isinara ang telepono. Nang inig si Feng Chao at nagtanong ng kinakabahan. Anong nangyari? Kinumpirma ni Jiao, ngipin nakatadyak at mga mata naglalagablang. Talagang nagnakaw si Ye Chen sa lola ko. Hintayin mo, papatayin ko siya. Agad siyang nagmadaling pumunta sa receptionist at sumigaw. Ano ang numero ng kwarto ni Ye Chen? Nagpanik si Feng Chao. Jiao, ano ba ang balak mo? Sumagot si Jiao ng galit. Ano sa tingin mo? Sinasalo ko siya pabalik. Ninakaw niya ang 5 milyong relo. Ngunit napansin ni Feng Chao ang kakaiba. Hindi siya galit. Halatang excited siya. Bakit parang excited ka? Tanong niya nang may pagdududa. Bakit parang gusto talaga ni Wong Jiao na makita ko siya? Nag-aalala na makagawa ng gulo, sinubukan siyang pigilan ni Feng Chao. Hindi ko kayang ma-offend ang may-ari ng hotel. Huwag kang gumawa ng eksena. Tawagin mo na lang ang pulis. Itinulak siya ni Jiao. Bakit ka takot? Kung natatakot ka, manatili ka dito. At saka siya umakyat mag-isa. Eksena, Presidential Suite Corridor. Nakatayo si Jiao sa harap ng bawat pinto. Buong galit niyang tinapik at sinigaw. Ekan, magnanakaw. Buksan mo ang pinto ngayon din. Maya-maya, bumukas ang pinto. Nakatayo si Ekan, bagong labas lang sa shower, nakabalot lang ng tuwalya. Iyo babae, bakit hindi ka titigil sa panggambala sa akin? Kaka-divorce lang natin, at nandito ka na. Ngunit nang makita siya ni Jiao sa ganoong anyo, agad na nawala ang galit niya. Namula ang kanyang mukha. Ngunit nang bumukas ang pinto, bigla nag-iba ang eksena. Dumating si Jiao para makipaglaban, ngunit nang makita niya ang hubad na itaas na katawan ni Ye Chen, ang matibay na katawan at malinaw na abs nito, napahinto siya. Namula ang mga mata niya sa gulat. Sa isip niya, hindi niya maiwasang maisip. So, may abs nga si Ye Chen. Sa parehong sandali, ramdam niya ang kahihiyan at pagsisisi. Iniisip pa niya,
Kung alam ko lang noon, hahayaan ko siyang nakashirtless sa bahay tuwing tag-init. Ngunit tuloy-tuloy lang si Yichen at malamig na tanong. Ano ba talaga ang gusto mo? Nang marinig ang boses niya, bumalik si Jiao sa realidad. Para maitago ang kahihiyan, agad niyang binago ang paksa at inakusahan siya. Yun, ninakaw mo ba ang Richard Mille watch ng lola ko? Nagulat si Yichen. Aling Richard Mille watch? Akala ni Jiao nagpe-pretend lang siya. Kaya nagalit siyang nagpatuloy. Ginagaya mo pa rin ang pagiging inosente. Nawawala ang 5 milyong relo mula sa bahay ng lola ko. Sigurado akong ikaw yan. Kung hindi, paano mo kaya nabayaran ang presidential suite sa 5-star hotel? Kahit ako, hindi pa nakatuloy sa ganoong mahal na lugar. Nakikinig sa kalokohan niya, iniisip ni Yichen. Ang pamilyang Wong, talaga namang kakaiba. Kapag may maganda, kinikilala nila. Kapag may mali, ako ang sinisisi. Tumugon siya ng kalmado. Miss Wong, hindi ko kailanman kinuha kahit karayom o sinulid mula sa pamilyang Wong ninyo. Ang pagnanakaw ng relo ay labas sa tanong. Pakiusap, umalis ka na. Nang tawagin niya si Jiao na, Miss Wong, para bang tinalbog siya ng kidlat. Miss Wong, hindi niya pa ako tinatawag ng ganoon dati. Bumuhos ang mga alaala, paano siya tinatawag na, my lady, wife, goddess, at pinanggako pa na yayain sa kainan tuwing matatanggap ang sahod niya. Ang malamig na pagtanggi at formalidad na iyon ay nagpasiklab ng galit. Sumigaw siya, bakit ang bilis mong itaboy ako? May ibang babae ba sa kwarto mo? Naabot na ni Yichen ang kanyang limitasyon. Akala niya may problema sa isip ang babae. Pinanatili ang composure niya at sinabi, kung may babae man sa loob, wala itong kinalaman sa iyo. Diborsyado na tayo. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng security. Sumabog ang galit ni Jiao. Paano niya nagawang tanggihan siya ni Yichen? Kinuha niya ang telepono at nagbanta. Binigyan kita ng huling pagkakataon para umuwi, aminin ang mali, at tanggapin ang parusa ng lola para dito matapos na. Pero dahil hindi mo pinapahalagahan, tatawag ako ng pulis. Tinawag niya ng galit, huwag mo akong sisihin pagkatapos. Dahil sa pagnanakaw ng 5 milyon, mahuhuli ka ng higit 15 taon sa kulungan. Ngunit hindi pinansin ni Yichen ang banta niya at isinara ang pinto. Sa labas, patuloy na sumisigaw si Jiao. Kung luluhod lang siya at humingi ng tawad ngayon pero nakalak na ang pinto. Sa loob, tahimik na pinatuyo ni Yichen ang buhok, tumingin sa salamin, at ngumiti ng bahagya. Dahil mahal ko siya, palagi akong luluhod, palaging humihingi ng tawad. Kailan pa ba naging kahulugan ng pagmamahal ang ganitong pagpapakababa? Sa labas, patuloy na kumakatok si Jiao. Yun, buksan mo. Tumawag na ako ng pulis. Hintayin mo ang kulungan. Nang marinig ni Old Madam Wong na tumawag na si Jiao ng pulis, sumabog siya sa galit. Ha! Tumawag ng pulis si Jiao. Agad na ipinaliwanag ng ina ni Jiao. Hindi nakipag-cooperate si Yichen kaya walang magawa si Jiao. Bukod dito, hindi na siya bahagi ng pamilya natin. Hindi na natin kayang ayusin ito sa pamamaraang pamilyar. Tumugon si Old Madam Wong nang may galit. Sino ang nagsabi sa kanya na tumawag ng pulis? Dapat sa atin ayusin ang usaping pamilya. At malamig na dagdag pa niya. Bahala na, baka nakatadhana na si Yichen na mabilanggo. Nilason na niya ang pangalan ng pamilya natin bilang live-in son-in-law. Eksena, hotel. Dumating ang pulis at nagtanong. Iyo ba si Miss Wong Jiao? Ini-report mo na ninakaw niyo ng 5 milyong relo mula sa pamilya mo. Agad nagpa-aktres si Jiao, nagpapakita ng biktima. Opo, siyon ay dating live-in son-in-law namin. Kaka-divorce lang namin. Ninakaw niya ang relo ng pamilya namin at ibinenta. Kaya nakatira siya sa presidential suite ng 5-star hotel ng 1 linggo. Nag-hire pa siya ng hooker. Kaibigan, arestuhin siya kaagad. Iniutos ng pulis sa receptionist. Tawagin mo si Yun at sabihin sa kanya na bumaba siya. Nervous na sumunod ang receptionist at tinawag ang kwarto. Tumunog ang telepono, ngunit si Yichen ay mahimbing na natutulog. Nang hindi sumagot, naging tiyak si Jiao. May sala siya. Nagpalitan ng tingin ng 2 opisyal at sabay na sinabi, pumunta tayo sa itaas at suriin. Sumakay sila sa elevator, umabot sa kwarto, at tinunag ang kampanilya. Nang buksan ni Yichen ang pinto at makita ang pulis, bahagya siyang nagulat, ngunit nanatiling kalmado.
Ang leading officer ay nagsabi, "Iyo ba si Mr. Yun? Ako ay direktang mula sa District Police Station. Nakarating sa amin ang report mula kay Miss Wan Jiao na inakusahan ka ng pagnanakaw ng 5 milyong relo." "Talaga ba ito?" Sumagot ng tiwala si Yichen. "Huwag niyo akong idawit. Wala akong kinuha sa pamilya Wong." Ngunit hindi siya lubusang pinaniwalaan ng director. Tinitignan siya mula ulo hanggang paa. "Pasensya na, pero narinig ko na dati kang live-in son-in-law ng pamilya Wong na halos walang pera at nag-deliver ng pagkain sa nakaraang 6 na buwan. Wala kang natanggap sa diborsyo. Ngunit ang presidential suite ay nagkakahalaga ng 80,000 kada gabi, at nibook mo ito ng 1 linggo. Kung hindi mo ninakaw ang relo, saan galing ang pera?" Hindi nag-atubili, bumalik si Yichen. Sandali lang. Ipinakita niya ang mga dokumento sa harap ng director. "Ito ang kontrata ng equity transfer ng Washing Group. Ako na ngayon ang pinakamalaking shareholder at bagong CEO." Ibinigay niya ang business card. "Narito ang aking card." Agad namang namangha ang mga opisyal. Itim ang background, dilaw ang teksto, gawa sa Swiss metal at may diamante. Nakabaon. Ang card na ito lamang ay nagkakahalaga ng 10,000 yan. Bumulong ang isa pang opisyal, "Parang sobra ito. Peke kaya ito?" Tinanong ni Director Lee, "Ma-verify ba ang impormasyon niya sa Sky?" Kalmado namang sumagot si Yichen, "Ang founder ng Sky, si Dr. Jiang Chao, kaklase ng aking pangalawang kuya sa universidad. Dahil hindi pa ako opisyal na sumali sa opisina, pinakiusapan ko siyang itago ang aking datos. Kung tiwala kayo sa Sky, bubuksan ko ito pansamantala." Tumawag siya, "Dr. Jiang, gusto ng pulis na tingnan ang aking profile sa Sky. Pakiusap, buksan ito sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos makapag-hang up," sabi niya, "maaari niyo nang tingnan ngayon." Hinanap ng mga opisyal ang Washing Group at napanganga. Yen, CEO ng Washing Group. Nag-aalangan pa si Director Lee. "Peke kaya ito o hakang?" Tumango si Yichen. "Hindi ko nais ipakita ang kayamanan ko, pero dahil hindi pa rin kayo naniniwala." Binuksan niya ang banking app niya at ipinakita sa kanila. "Narito ang aking account. Tingnan ninyo." Tiningnan ng opisyal ang balance at muntik nang huminga ng malalim sa ilalim ng transactions. Available balance, higit sa 10 bilyon. Napakaraming zero. Napatigil ang isa sa pagkabigla. "Ito, 10 bilyon.